Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 725 hanggang 32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Parang lindol ang malakas na pagsabog. Ang pagyanig at malakas na tunog ay naririnig mula sa libu-libong milya ang layo. Boom! Sa pagtingin mula sa malayo, isang gintong araw ang tila sumabog, at isang nagniningning na gininto ang liwanag ang lumamon sa lahat sa loob ng ilang daang milya. Isang ipinagbabawal na aura ang nagmula sa lugar ng pagsabog. Ang pagsabog sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa isa sa Demigod Forgotten Garden. Kailangang malaman ng isang tao na ang kapangyarihan mula sa huling pagkakataon ay sapat na para pumatay ng isang Death Spirit Lord, at sa pagkakataong ito, ganap at tunay na nasira ang sarili ni Looper, hindi ito isang lihim na pamamaraan. Kasama sa pagsira sa sarili na ito ang kanyang 10,000 Ancient Races bloodline at ang kanyang kaluluwa. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kaitikot ang kapangyarihan. Kahit na ang mga normal na emperor ay hindi makaka-address ng hindi nasaktan. Ang lahat sa loob ng 1,000 milya ay natatakpan ng isang layer ng alikabok, at ang buong kapaligiran ay naapektuhan. Ang laki ng maliit na isla na ito ay katulad ng 8 Desolate Mountain o ang 13 countries, at ang pinakamalakas na tao dito ay isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord lamang. Ang nakakatakot na aura mula sa pagsabog na ito ay naging dahilan upang manginig ang mga puso ng lahat ng Origin Core Realms. Ang alikabok ay hindi ganap na tumira hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Francis. Isang malamig na dagandong ang tumunog mula sa gitna ng blast site. Garalgal ang boses na para bang galing sa kailaliman ng impyerno. Isang matangkad na madilim na figure na may suot na korona ang gumalaw kasabay ng hangin. Ang Emperor ng Kamatayan ay tila hindi nasaktan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malungkot at ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata. Sa kanyang paningin, lahat ng tao sa buong kanyon ay namatay bukod sa kanya. Maging ang kanilang mga bangkay ay naging abo. Ang Emperor of Death ay tila nagningning ng isang force field na napakalakas na hindi man lang siya nag-iwan ng mga bakas ng paa sa lupa. Ang gayong nakakatakot na lakas ay sapat na upang mabigla ang ilan sa mga emperador mula sa espiritual na sagradong lupain. Betty. Ang Emperor ng Kamatayan ay biglang may naalala, at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Kung nasa range ang puting mata na babae, siguradong patay na siya. Wala siyang lakas o kakayahan ng Death Guards na mabuhay. Ang pagkamatay ng kanyang ikatlong alagad na si Looper ay isa ng malaking kahihiyan sa kanya. Gaano kaiya at kahihiyan ang pagmasdan ng isang alagad na pinalaki niya sa loob ng maraming taon na pinasabog ang sarili sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang lahat ng ito ay pinag-ugnay ni Francis. Gayunpaman, kung ang babaeng maputi ang mata na may Eye of Destiny ay namatay, kung gayon ang kanyang pagkalugi ay magiging mabigat. Sa pag-iisip hanggang dito, ang Emperor of Death ay nagalit, at ang kanyang ekspresyon ay naging pangit. Bagamat ang pagsabog ngayon ay hindi direktang nakapinsala sa kanya, kailangan niyang gumamit ng isang lihim na pamamaraan sa kanyang mahina na katawan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, na nagpadagdag sa kanyang mga pinsala. Betty. Pilit na ginamit ng Emperor of Death ang kanyang divine sense at nag-scan sa paligid ng ilang libong milya. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit nang bumaba ang isang batang babae na may mapuputing mata na may maputlang mukha. Buti naman at hindi ka namatay, hindi napigilan ng Emperor of Death ang isang mahabang hininga. Ang puting matang maliit na batang babae ay talagang karapat-dapat na magkaroon ng Eye of Destiny. Siya ay sobrang sensitibo sa panganib, at siya ay lumabas upang maglaro, nang si Looper ay nagwasak sa sarili. Ang swerte ay bahagi rin ng tadhana, at para sa puting matang maliit na batang babae na may Eye of Destiny, halatang may kakayahan siyang masulyapan ang tadhana. Francis. Iyon marahil ang iyong tunay na layunin. Ang mga itim na mata ng Emperor of Death ay lumingon sa direksyon ng Pirate Sacred Land, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hanggat nasa gilid niya ang Eye of Destiny, ang Emperor of Death ay mayroon pa ring mas mataas na pagkakataong manalo. Third Martial Brother.
Maghihiganti ako para sa iyo, isang pambihirang hitsura ng puot ang lumitaw sa puting mga mata ng batang babae. Ang mga alaala ni Looper na pinaglalaroan siya ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang mainit na kabataang laging may ngiti sa kanyang mukha ay hindi maalis sa kanyang isipan, at sa wakas ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging seryoso ang puting matang maliit na batang babae. Betty, kumusta ang kalkulasyon mo? Tanong ng Emperor of Death. Ang maliit na batang babae na may Eye of Destiny ay karaniwang walang pakialam. Bihira lang siyang makitang seryoso. Mayroong higit pang impormasyon at mga track ngayon. Tiyak na makikita ko ang kanyang kapalaran, hinawakan ng batang babae na may puting mata ang isang brush at kinagat ang kanyang mga labi. Inihayag ni Francis ang higit pang impormasyon nang makipaglaban siya sa Death Spirit Lords. Sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Whoosh! Ang ghost ship ay tumungo sa isang tiyak na direksyon. Sa loob ng cabin ng kapitan. Nakakalungkot. Nagsiwalat si Francis ng isang panghihinayang hitsura. Nakakita siya ng malabong imahe sa sandaling nawasak ni Looper ang sarili sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Ang Emperor of Death ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan, at walang aura ng puting matang batang babae. Gayunpaman, ang pagsira sa sarili ni Looper ay ang unang tunay na pagganti ni Francis. Noong nakaraan, tumatakbo o lumalaban si Francis dahil sa kawalan ng pag-asa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sinaktan ni Francis ang pinakamakapangyarihang mga tagapaglingkod ng Emperor of Death, na counter-attack pa niya ang Emperor of Death mismo. Skeletal Division Leader, bahagyang baguhin ang kurso, biglang sabi ni Francis. Ang Eye of Destiny ay nag-ingat sa kanya. Hindi siya nang ahas na magtungo ng direkta sa Sky Sacred Gene Palace. Random na binago ni Francis ang ruta. Ang huling destinasyon ay hindi nagbago, ngunit ang landas na kanilang tinahak upang makarating doon ay nagbago. Ginawa ito ni Francis dahil sa instinct. Guro, kung pupunta tayo sa bagong ruta, aabutin pa tayo ng 1 taon bago makarating sa Sky Sacred Gene Palace, sabi ng Skeletal Division Leader. Okay, tumango si Francis sa kanyang ulo. Tahimik siyang maglilinang para sa susunod na taon. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata. Sa ngayon, ang lahat maliban sa dami ng kanyang Troyuan ay mas malakas na kaysa sa normal na Void God Realm Kings. Upang madagdagan ang halaga ng Troyuan na mayroon siya, sinimulan ni Francis na ayusin ang kanyang mga samsam sa digmaan. Pagkatapos ng Heaven's Legacy City, ang kayamanan ni Francis ay naubos na lahat. Ang kayamanan na kasalukuyang tinataglay niya ay nagmula sa pagnanakaw mula sa mga pirata pagkatapos, ngunit isang maliit na bahagi lamang ng mga mapagkukunan ang talagang kapakipakinabang sa kanya. Pagkalipas ng 2 buwan, ininom ni Francis ang natitirang Dragon Flame Wine at Lightning Cloud Wine, ngunit hindi halata ang epekto nito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kanyang Troyuan ay nalampasan kahit na ang normal na Void God Realms ng kaunti. Mayroon na lamang kalahating tasa ng Illusion God Wine na natitira, isang kulay lila na tasa ang lumitaw sa kamay ni Francis. Gulo. Ininom ni Francis ang huling kalahating tasa. Sa nakalipas na ilang buwan ng pakikipaglaban at paglilinang, ang king intent ni Francis ay ganap na pinagsama-sama, at ito ay patuloy na tumataas. Isang malakas na pagdagsa ng kalasinggan ang bumalot sa kamalayan ni Francis matapos niyang inumin ang Illusion God Wine. Ang kapangyarihan ng Illusion God Wine ay hinihigop ng kaluluwa, at ang paglalasing ay direktang nakaapekto sa kaluluwa. Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa isang malalim na estado. Sa isang maikling panahon ng ilang paghinga lang, ang mental energy ni Francis ay tila lumakas, at ang kanyang compatibility sa heaven and earth ay tumaas. Siyempre, ito ay pansamantala lamang. Ginamit ni Francis ang oras na ito upang lubos na tumuon sa estadong ito. Makalipas ang 10 paghinga, nagsimulang maglaho ang pagkalasing. Kalahati ng oras na tumagal bago gumawa ng tsaa, muling naging malinaw ang isip ni Francis, at napabuntong hininga siya. Ang Illusion God Wine ay hindi na masyadong epektibo para sa kanya. Itinaas lang nito ng kaunti ang kanyang mental energy level. Gayunpaman, ang anumang pagtaas sa antas ng enerhiya ng isip ay bihira at mahirap. Ang aking pangunawa sa langit at lupa ay higit sa karamihan ng mga hari, mahinang tumango si Francis sa kanyang ulo.
Ang mga emperador lamang ang makakapigil kay Francis sa mga tuntunin ng layunin. Habang tumataas ang kanyang layunin, ang cultivation ni Francis ay tataas din. Sa kasamaang palad, ang halaga ng mga mapagkukunan na kasalukuyang mayroon siya na maaaring magpalaki sa kanyang paglilinang ay bumababa. Sa ika-4 na buwan pagkatapos umalis sa Pirate Sacred Land, ang halaga ng True Yuan ni Francis ay umabot sa limitasyon ng Origin Core Realm, at maaari siyang makapasok sa Void God Realm anumang oras. Bagaman ang paglusot sa Void God Realm ay hindi magpapalaki sa aking aktwal na lakas, mapapalaki nito ang aking pundasyon at ang aking paglilinang. Bulong ni Francis. Ang kaluluwa, mental na enerhiya, at true yuan na kalidad ni Francis ay umabot na sa antas ng Void God Realm noon pa man. Ang kulang lang sa kanya ay ang dami ng true yuan na maiimbak niya. Kanina, sa kanyang mga laban sa Kings, kailangan ni Francis na tapusin ang mga laban sa lalong madaling panahon. Kung kalad ka rin sila palabas, wala siyang natitirang lakas. Sa loob ng cabin ng kapitan, si Francis ay isang manipis na hadlang lamang ang layo sa Void God Realm, at halos lahat ng kanyang resources ay naubos. Sa araw na ito, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang kamalayan sa kulay lila na Soul Sea. Sure! Si Francis ay muling pumasok sa Ancient Dream Realm. Ang paglaban nito laban kay Francis ay naging mahina, lalo na pagkatapos niyang sumanib sa Mystic Ice-Scaled Race Bloodline. Nangangahulugan ito na mas malakas pa ang battle power ni Francis sa Ancient Dream Realm kaysa dati. Dumaan si Francis sa damuhan at nagtungo sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali. Seng! Dumating si Francis sa kagubatan. Maraming mga hayop dito, at ang kagubatan ay puno ng panganib. Ginamit ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at iniwasan ang malalaking hayop. Ang laman ng mga normal na hayop at ang tubig ay hindi na talaga mabisa sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng mga bagong mapagkukunan. Medyo bumagal si Francis pagkatapos makapasok sa kagubatan. Sa panahong ito, nakilala niya ang mga makamandag na ahas at isang cheetah, ngunit tinapos niya ang mga ito. Makalipas ang kalahating araw ng pagmamanman, sa wakas ay nakita ni Francis ang isang mataas na puno na may mga prutas. Dahil siguro sa halumigmig, ang ibang mga puno ay walang bunga. Ang ilan sa kanilang mga dahon ay dilaw pa nga. Tanging ang matayog na punong ito ang naiiba. Mayroon itong 12-dosenang sariwang berde at pulang prutas, ngunit ang paligid nito ay tahimik, at mayroong hindi mapakali na aura dito. 726. Napabuntong hininga si Francis at hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw habang sinisiyasat niya ang paligid ng puno. Iba talaga ang aura malapit sa matayog na puno. Walang ibang hayop o insekto sa loob ng ilang daang metro, at ito ay patay tahimik. Biglang nanlamig si Francis, na para bang may isang bagay na mapanganib na nakalok sa kanya. Whoosh! Isang mahabang anino ang biglang bumaril mula sa mga sanga kasabay ng uhaw sa dugo na aura. Tumalo ng puso ni Francis nang makita niya ang isang higanteng ahas gamit ang kaliwang mata. Ang kulay at aura nito ay kapareho ng kagubatan. Ang kulay ng mga mata ng ahas ay pula, at ang bibig nito ay mas malawak kaysa sa isang bar aisles. Sa bugzo ng hangin at dumi, agad na lumitaw ang bibig ng ahas sa harap ni Francis. Masyado lang mabilis. Natakot si Francis at mabilis na umatras, ngunit hindi iyon sapat para makaiwas sa pag-atake ng ahas. Weng! Isang manipis na layer ng maselang kaliskis ang lumitaw sa katawan ni Francis. Bastos ka! Inilipat ni Francis ang bloodline ng Mystic Ice-Scale Race nang lumitaw ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay, na pagkatapos ay tumusok sa bibig ng ahas. Shupang! Ang Ice Imperial Spear ay nakalubog lamang ng kalahating pulgada sa bibig bago itinulak ng pag-urong si Francis pabalik ng ilang metro. Seng! Ang mga pakpak ng hangin at kidlat sa likod ni Francis ay kumakaway habang ginagamit niya ang mga puno sa malapit bilang panakip. Kasabay nito, nagsimulang suriin ng kanyang God Spiritual ay ang ahas. Shit! Malamang na hindi na hayop ang ahas na ito. Mayroon na itong sariling katalinuhan, at naa-absorb nito ang asensya ng langit at lupa. Marahil ay Yao Beast na ito ngayon, huminga ng malamig si Francis.
Dahil sa kapaligiran ng sinaunang Dream Realm, paano maihahambing ang mga buhay na nilalang dito sa totoong mundo? Kailangang malaman ng isa na kahit isang maliit na aura mula rito ay kapaki-pakinabang sa mga nasa True Lord rank, at ang laman ng mga hayop dito ay maaaring magpalakas sa mga nasa Origin Core Realm. Mula sa sagupaan ngayon, makikita kung gaano kalakas ang higanteng ahas. Ang katawan ng taong ito ay napakalakas, at ang aking lakas ay limitado sa Ancient Dream Realm. Kumikislap ang mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, hindi siya ang kalaban ng ahas sa isang labanan. Si! Lumitaw si Frost sa bibig ng higanteng ahas habang ito ay sumisichit at nakatitig kay Francis na may mga mata ng puot. Sa kabutihang palad, ang higanteng ahas na ito ay walang alam sa anumang mga diskarte, nagpakawala ng hininga si Francis. Napaatras siya ng kaunti nang may busog na lumitaw sa kanyang kamay. Gagamitin na sana ni Francis ang Skylocking Bow nang may sumigaw mula sa himpapawid. Naramdaman ni Francis ang aura ng isang pamilyar na hayop. Whoosh! Isang malaking, sinaunang ibong yaw ang lumipad pababa at dumiretso sa mga prutas sa puno. Ang higanteng ahas ay labis na nagalit. Sinira nito ang ibon at hindi na pinansin si Francis. Iyon ang ibon. Nagpakita si Francis ng kakaibang hitsura. Nakilala na niya ang ibong ito noon nang magsimula siyang maglakad-lakad sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling iyon, labis siyang natakot sa ibon dahil halos hindi na siya makalakad. Gayunpaman, ang kasalukuyang katawan, bloodline, at kaluluwa ni Francis ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa noon, at mayroon na siyang Mystic Eye-Scaled Race bloodline, na nagpapababa ng repulsion ng Ancient Dream Realm. Ang lahat ay ganap na naisakatuparan ng ibon ay matagumpay na nakakain ng prutas bago dumating ang ahas. Boom! Sa isang iglap dumating ang ahas at naging sanhi ng pagyanig ng mga sanga. Lumitaw sa mga mata ng ibon ang pagiging tuso ng pakpak nito ang mga pakpak at marating ang tuktok ng puno. Hindi ito kalaban ng ahas sa isang labanan, ngunit kung sila ay lumaban sa hangin, ang ibon ay magiging mas maliksi. Tulad nito, nag-away ang ahas at ibon sa hangin sa itaas ng puno. Sa kabuuan, ang ahas ay nasa depensibo habang ang ibon ay maaaring gawin ang anumang gusto nito. Karaniwang mahirap para sa ibon na magnakaw ng isang prutas o dalawa, ngunit matagumpay na nag-ambala ni Francis ang ahas. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Francis habang nakatingin sa ahas sa puno. Lalong lumakas ang kanyang bilis habang umiikot ang kidlat sa kanyang paligid at napadpad siya sa isang sanga ng puno. Pumunta ka! Mabilis na kinuha ni Francis ang dalawang prutas sa likod ng ahas. Ang isa ay hinog na pula at ang isa ay berde. Kung tama siya, ang mga prutas na ito ay maaaring ituring na espiritual na mga bunga ng sinaunang Dream Realm. Ang mga aksyon ni Francis ay nakakuha ng atensyon ng ahas at ibon. Labis na nagalit ang higanteng ahas habang humahampas ito kay Francis. Iniligpit ni Francis ang dalawang prutas habang ang isang suit ng baluti na gawa sa yelo ay lumitaw sa kanyang katawan. Nangangahulugan ito na mayroon na siyang dalawang layer ng depensa. Pang! Sinubukan ni Francis na umiwas ngunit pinalipad siya ng buntot ng ahas. Hehe, ginamit ni Francis ang momentum para umatras ng ilang dosenang metro. Lumitaw ang manipis na mga bitek sa kanyang ice armor, ngunit hindi talaga siya nasaktan. Kailangang malaman ng isa na ang dalawang layer ng depensa ni Francis ay maaari pang hamarang sa mga pag-atake ng Peak-tier Kings. Sa kabilang banda, lumitaw ang hamog na nagyelo sa buntot ng ahas, at ang mga pagkilos nito ay tumigas. Whoosh! Walang pakialam si Francis sa labanan sa pagitan ng dalawang Yaw Beast. Mabilis siyang umatras pabalik sa mga damuhan at palabas ng kagubatan. Sa sandaling ito, isang tili ang nagmula sa ibon, at ang aura nito ay umaakyat kay Francis. Hinahabol siya ng ibon, marahil dahil iniisip nitong mas madaling i-bully si Francis. Bastard, magkikita pa tayo sa susunod, ngumisi si Francis. Naabot niya ang kanyang layunin at ayaw niyang may mangyari na hindi inaasahan. Sure! Nawala ang figure ni Francis. Sa susunod na sandali, ang ibon ay sumingil sa wala. Huminto ang ibon at tumingin sa paligid. Halata na hindi nito naiintindihan kung paano mawala ang tao sa manipis na hangin.
Sa cabin ng kapitan sa loob ng ghost ship. Hehe, bahagyang tumawa si Francis habang nakatingin sa dalawang prutas sa kanyang kamay. Ang dalawang prutas ay ayon sa pagkakabanggit ay berde at pula, at nagbigay sila ng sinaunang aura. Ang Heaven Earth Yuan Chi na inilabas mula sa mga prutas ay naging sanhi ng panginginig ng Yuan Chi sa labas ng mundo. Ang mga espiritual na prutas ay naglalaman ng kakanyahan ng langit at lupa, ngunit ang mga prutas sa sinaunang Dream Realm ay mas mataas ang rango kaysa sa Demigod Forgotten Garden. Upang matiyak na wala sa aura ang ilalabas, ginamit ni Francis ang kanyang kapangyarihan upang aisil ang aura. Meow meow. Umupo ang munting paws ang magnanakaw sa kanyang balikat at matako na tumingin sa dalawang prutas. Ginamit ni Francis ang kanyang divine sense at nakita na ang batang demigod ay nasa pag-iisa, na nagligtas kay Francis ng ilang problema. Pagkatapos ay ibinigay niya ang berdeng prutas sa maliit na paws ang magnanakaw. Meow. Sabay-sabay itong nilagok ng maliit na paws ang magnanakaw, pagkatapos ay bumalik sa interspatial ring at nagsimulang matulog. Si Francis ay nanunood ng may pag-uusisa. Tila ang Heaven Earth Yuan Chi na nilalaman nito ay hindi dapat maliitin. Nanatili siyang nanunood saglit at siniguro na walang masamang reaksyon ang munting paws ang magnanakaw, sa kanila mo ng hinog na pulang prutas. Ang prutas ay hindi lamang natunaw gaya ng inaasahan. Ang mga produkto mula sa Ancient Dream Realm ay mas mahirap tunawin kumpara sa mga produkto sa labas ng mundo. Gayunpaman, hindi iyon masamang bagay para kay Francis dahil ang enerhiya na nasa loob ng prutas ay hindi ilalabas ng sabay-sabay, na ginagawang mas madaling masipsip ng buo. Makalipas ang ilang hininga, ang mga tipak ng malakas na enerhiya na may sinaunang aura ay dumaloy sa katawan ni Francis. Ang kalidad ng prutas na ito ay napakataas, pinitik ni Francis ang kanyang dila. Sa kabutihang palad, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay parehong napakalakas, at mayroon siyang isang bloodline ng 10,000 ancient races, na nagbigay daan sa kanya na sumipsip ng enerhiya mula sa prutas. Unti-unting lumipas ang oras. Nang maglaon sa araw na iyon, nagsimulang lumawak ang crystal core ni Francis. Kahit nakititing lang ng prutas na ito ay maihahambing sa nangungunang spiritual fruits ng outside world, tuwang-tuwa si Francis. Sa tulong ng aura nito, nililinis ang katawan at mga organo ni Francis. Hindi lang dumami ang true yuan sa katawan niya, lumalamig din ang aura nito. Kasabay nito, sa makapangyarihang king intent ni Francis, ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng 1,000 milya ay nagsimulang umahan patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, walang gaanong Heaven Earth Yuan Chi sa karagatan, tanging panloob lamang ang angkop para sa tirahan at pagtatanim. Upang maiwasan ang pursuit of death, si Francis ay hindi pupunta sa anumang lugar sa lupain o anumang Void Ocean Spiritual Palace. Pagkalipas ng 10 araw, ganap na naabsorb ni Francis ang Heaven Earth Yuan Chi mula sa prutas at ginamit ang karamihan sa kanyang natitirang mga mapagkukunan, ngunit sa kabutihang palad, ang laki ng kanyang crystal core ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Sa ibabaw, ang crystal core ay tila hindi gaanong mas malaki, ngunit ang loob nito ay nagbago. Nararamdaman ni Francis ang isang malaking true yuan na dimensyon sa loob nito. Ang kulay escarlate na true yuan sa loob ng kanyang crystal core ay kasing laki ng isang malaki at walang limitasyong lawa. Ito ang Void God Realm. Ang aking kaluluwa ay ganap na katugma sa langit at lupa, at ang aking tunay na yuan ay parang karagatan hindi na mauubos. Ang tunay na yuan ni Francis ay parang karagatan, at ang langit at lupa ay muling pinunan ang kanyang tunay na yuan. Mula sa sandaling ito, ang true yuan cultivation ni Francis ay umabot na sa Void God Realm. Nagsimulang tumaas ang kanyang aura, at natabunan siya ng kulay scarlate na liwanag. Para siyang natabunan ng liwanag ng isang Diyos, at nagsimulang makipag-ugnayan ang kanyang aura sa langit at lupa. Void God Realm King. Ang Skeletal Division Leader at ang batang demigod ay parehong natulala sa aura. 727. Mula sa sandaling ito, si Francis ay ganap nang nakapasok sa Void God Realm. Kung hindi niya sinasadyang itago ang kanyang aura, ang kanyang intent at true yuan ay patuloy na makikipag-ugnayan sa langit at lupa. Ito ay tulad ng pagiging isa sa langit at lupa. Ito ang dahilan kung bakit ang Void God Realm Kings ay laging sakop ng magnificent power, at kung bakit ang bawat aksyon nila ay naglalaman ng walang limitasyong kapangyarihan.
Congratulations, Master! Ang batang demigod at ang Skeletal Division Leader ay bumati, ngunit pareho silang nakaramdam ng masalimuot na damdamin. Ang Skeletal Division Leader ay nakaramdam ng paggalang at kahit na bahagyang paghanga. Nasaksihan nito ang paglaki ni Francis ng hakbang-hakbang. Ang Void God Realm Kings ay mga alamat lamang sa Azure Flower Continent. Kahit na ang Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch ay bahagya lamang nahawakan ang antas ng Void God Realm. Nangangahulugan ito na ang cultivation ni Francis ay walang kapantay sa buong Azure Flower Continent, at hindi iyon ang kanyang buong lakas. Nagulat ang batang demigod sa paglaki ni Francis, at lalo siyang naging maingat at pinilit. Little Cain, ang iyong cultivation ay hindi rin malayo sa Void God Realm, ibinaling ni Francis ang tingin sa batang demigod. Ang pagbawi ng batang demigod ay umaasa halos eksklusibo sa mga mapagkukunan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang mga mapagkukunan ay limitado, ang batang demigod ay maaaring naging isang hari ng mas mabilis kaysa kay Francis. Ang titig ni Francis ay nagdiin sa batang demigod. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Francis at True Yuan ay parehong mas malakas kaysa sa batang demigod. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan nila ay layunin. Kung tutuusin, ang batang demigod ay isang demigod sa kanyang nakaraang buhay. Kahit na hindi pa siya ganap na nakaka-recover, maaaring supulan ng kanyang intent ang Void God Realm Emperors. Sa loob ng cabin ng kapitan, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang pundasyon, habang ang batang demigod ay bumalik sa sinaunang singsing na metal na bahagyang nanlumo. Hindi mahirap para sa kanya na malaman na si Francis ay nakalusot sa paggamit ng mga mapagkukunan. Dahil siya ay pinaghihigpitan sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, ang batang demigod ay nangangailangan pa rin ng hindi bababa sa kalahating taon upang makalusot. Dahil sa likas na ugali at pagiging maingat, nilimitahan ni Francis ang paglilinang ng batang demigod sa halos kaparehong antas ng kanyang sarili. Sa ganitong paraan lamang niya siya makokontrol at lubos na magamit. Sa susunod na mga araw, pinagsama-sama ni Francis ang kanyang pundasyon. Kahit na nakalusot siya sa tulong ng labas, ang kanyang kaluluwa at layunin ay nasa antas na ng Void God Realm sa simula. Matapos maabot ang Void God Realm, ang lakas ni Francis ay hindi tumaas ng husto. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagkakaiba lamang sa dami ng True Yuan. Ang lakas ng True Yuan mismo ay hindi naging mas malaki. Ang lahat ng iyon ay inaasahan dahil ang pundasyon ni Francis ay mas matibay. Naniniwala si Francis na siya ay walang kapantay laban sa sinumang mas mahina kaysa sa isang emperor, at sa kanyang ay bloodline, maaari pa niyang hamanin ang isang emperor. Kung muli niyang makilala ang Skylar Lord, hindi matatakot si Francis na labanan siya sa one-on-one na labanan. Pagkaraan ng 10 araw, nagsimulang tumuon si Francis sa pag-absorb ng God Tribulation Lighting at pag-unawa sa Wind Lightning Inheritance. Ang dalawang bagay na ito ay maaaring direktang makaapekto sa kanyang lakas. Hindi tumigil si Francis sa pagsipsip ng God Tribulation Lightning kung mayroon siyang sapat na bakanteng oras para gawin iyon. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang ulo ay lumulutang sa hangin sa tabi ng gilid ng Purple Soul Sea. Ginamit ni Francis ang soul version ng Lightning Engravings Divine Technique para makuha ang kapangyarihan sa ulo. Boom! Niyanig ni Thunder ang kanyang kaluluwa at naglabas ng aura ng immortalidad. Sa ngayon, ang kaluluwa ni Francis ay lubhang nababanat laban sa God Tribulation Lightning, at malilinis ito pagkatapos makuha ang kapangyarihan nito. Ang kaluluwa at layunin ni Francis ay naging mas malakas habang sinisipsip ang God Tribulation Lightning, na isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumipas ang oras. Nakuha ni Francis ang kaunting kidlat bawat 2 araw habang multitasking sa iba pang mga bagay gamit ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang pagsipsip sa God Tribulation Lightning at pagpino sa kanyang kaluluwa ay isang kinakailangan. Ang iba pang iniisip ni Francis ay nakatuon sa Wind Lightning Inheritance at kung paano gamitin ang Wings of Wind and Lightning. Sa isang kisap mata, lumipas ang 4 na buwan. Sa loob ng cabin ng kapitan, ang aura na paminsan-minsang nagmumula kay Francis ay naging mas nakakatakot. Sa kanyang Purple na Soul Sea, si Francis ay naka-absorb ng humigit kumulang 80 tipak ng God Tribulation Lightning, mga 20 beses na mas marami kaysa sa halagang mayroon siya sa Pirate Sacred Land.
May kabuuang 78 kidlat ng God Tribulation Lightning. Lumitaw ang 78 tipak ng God Tribulation Lightning sa Purple Soul Sea ni Francis. Ang God Tribulation Lightning ay walang hugis, tanging ang aura ng immortalidad. Kung titingnan ito ng mabuti, makikita ng isa ang 8 sinaunang, kakaibang simbolo ng kidlat na kumalat sa lilang Soul Sea. Ang bawat isa ay nagbigay ng malabong lilang liwanag, at sila ay konektado sa isa't isa. Weng! Si Francis ay nagpalibot ng 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang 78 tipak ng God Tribulation Lightning ay kumikinang habang patuloy nilang nililinis ang kanyang kaluluwa. Kasabay nito, pinagsama niya ang intent of the God Tribulation Lightning sa kanyang dantian. Ang Crystal Core ay mayroon na ngayong pinakamahinang aura ng God Tribulation Lightning, isang bagay na sumakop sa lahat ng bagay sa mundo. Hindi namamalayan, halos umabot na sa 100% ang karunungan at pag-unawa ni Francis sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay parang nagninangas na ulap ng kidlat, at nagbigay sila ng mahinang gintong kislap sa ibabaw. Ang Golden Destruction Wind Lightning ay dumating pagkatapos ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ngunit ang aking kapangyarihan sa Wind Lightning ay lumampas na sa imahinasyon ng Wind Lightning Emperor. Si Francis ay bumulong sa kanyang puso. Ang pagsasama ng aura ng Ancient Dream Realm at ng God Tribulation Lightning sa kanyang teknik ay naging mas malakas ang kapangyarihan ng kanyang Wind Lightning kaysa sa sinumang nag-aaral ng Tao of Lightning. Master, biglang nagsalita ang batang demigod. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at tumingin sa batang demigod. May ilang malakas na puwersa ng pirata sa malapit at gusto kong dambungin ang kanilang kayamanan, sabi ng batang si demigod. Si Francis ay nag-scan sa paligid gamit ang kanyang divine sense at natagpuan ang ilang puwersa ng pirata. Ang bawat isa sa kanila ay may kahit isang kalahating hakbang na hari bilang isang bantay. Guro, tatapusin ko ang labanan sa lalong madaling panahon at hindi ako makikialam sa paglalakbay, pakiusap ng batang demigod, at alam ni Francis na ang batang demigod ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang mabawi ang kanyang paglilinang. Go! Iwinagayway ni Francis ang kanyang kamay at hindi siya pinigilan. Hindi niya binibigyan ang batang demigod ng resources kamakailan, ngunit hindi niya ito mapipigilan na kumuha ng sarili niya, tama ba? Whoosh! Ang bilis ng ghost ship ay hindi bumaba. Nagpatuloy lang ito sa paglipad. Ang pinagkaiba lang ay umalis ang batang demigod sa ghost ship. Pagkatapos ay nasaksihan ni Francis ang isang massacre. Ang mga puwersa ng pirata ay hindi makakalaban sa batang demigod. Boom! Ang 4 na taong gulang na bata ay nagpadala ng isang kamao at nabasag ang barkong pirata. Sa loob lamang ng oras na ginawa ng tsaa, ang batang demigod ay nagwasak ng ilang grupo ng mga pirata ng mag-isa. Bagaman ang mga mapagkukunang ito ay hindi masyadong mataas ang kalidad, mas mahusay sila kaysa sa wala, inayos ng batang demigod ang kanyang mga samsam sa digmaan. Whoosh! Pagkatapos ay naging isang bahid ng gintong liwanag na umabot sa barkong multo. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa kanilang paglalakbay. Hindi kailanman nilimitahan ni Francis ang kanyang mga aksyon pagkatapos, sinabi lang niya sa batang demigod na huwag umalis ng higit sa 10,000 milya mula sa kanya. Si Francis ay nangangailangan din ng mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunan na magagamit niya pagkatapos maging isang hari ay mas limitado. Ang Void God Realm Kings ay may habang buhay na ilang libong taon, at bawat maliit na pagpapabuti ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Sa araw na ito, muling pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm. Tulad ng huling pagkakataon, pumasok si Francis sa kagubatan. Ang target pa rin niya ay ang spiritual fruit sa puno. Mas kaunti ang mga prutas ngayon, at may ilang mga pinsala sa katawan ng higanteng ahas. Hindi mahirap hulaan na may ilang Yao Beast na gumagala sa sinaunang Dream Realm. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at iniskan ang kanyang paligid. Gaya ng inaasahan, nakita ni Francis ang ibong Yao. Mayroong ilang mga galos dito, at ang mga sugat nito ay hindi pa ganap na gumaling. Kung magpapatuloy ito, kakaunti ang mga spiritual fruit na natitira, nagsalubong ang mga kilay ni Francis habang nagsimula siyang mag-isip.
Hindi masyadong mahirap para sa kanya na patayin ang dalawang hayop na yaw, ngunit ang dalawang katlo ng mga prutas ay hindi pa hinog. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang 1/10 red. Ang prutas ni Francis noong huling pagkakataon ay 70% lamang ang hinog at hindi nagkaroon ng pinakamahusay na epekto. Hindi nagtagal ay may naisip si Francis. Fine. Pipiliin ko na lang kayong dalawa, tiningnan ng God spiritual eye ni Francis ang higanting ahas at ibon. Naramdaman ng dalawang yaw beast na nanlamig ang kanilang mga puso. Ang unang target ni Francis ay ang sinaunang ibon dahil ang ibon ay sobrang maliksi at nakakakita ng napakalayo. Nag-aalala si Francis na tambangan siya ng ibon habang nakikipag-ugnayan siya sa ahas. Seng! Tahimik na tumalon si Francis sa mga puno, at ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok sa ibon. Nanginig ang puso ng ibong yaw nang makaramdam ito ng panganib. Bigla nitong naramdaman ang galit ni Francis at napasigaw siya. Scarlet Destruction Eye Flame. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang ng iskarlata at isang malabong ginto. Whoosh! Bago dumating ang ibon, nahuli ito ng isang bola ng transparent na iskarlate na wind lightning. Ang Scarlet Destruction Eye Flame ay naglalaman ng asensya ng Scarlet Destruction Wind Lightning pati na rin ang layunin ng God Tribulation Lightning. Lumitaw ang mga bituin sa mga mata ng ibong yaw. Isang suntok lamang ng apoy ng eye bloodline ay malubhang nasugatan ang katawan at kaluluwa ng ibong yaw. Naiwan ang mga scorch mark sa mga pakpak nito. Dark Heart Seal. Gamit ang pagkakataong ito, ginamit ni Francis ang ipinagbabawal na pamamaraan na ito habang ang ibon ay nasa sakit. Ang ibon ay nagpumigla sa himpapawid pagkatapos ay biglang tumigil sa pakikipaglaban at masunurin na lumapag sa tabi ni Francis. Tagumpay. Bahagyang ngumiti si Francis, pagkatapos ay inakay ang ibon patungo sa higanting ahas malapit sa mataas na puno. Nang makita si Francis at ang ibon na nagsama-sama, ang ahas ay hindi maiwasang magpakita ng maingat na tingin. Pumunta ka. Inutusan ni Francis ang ibon na makipaglaban sa ahas habang siya ay umatras ng kaunti at ginamit ang mental energy spike upang saktan ang kaluluwa ng ahas, pagkatapos ay kontrolin ito gamit ang kanyang Dark Heart Seal. Tulad niyan, dalawang yaw beast na namuno sa malapit na kagubatan ay inalipin ni Francis. Nagutos si Francis at ginawang protektahan ng ahas at ibon ang punong ito at huwag hayaang makalapit dito ang ibang mga nilalang. Kabuuan ng 28 prutas, binilang ni Francis ang mga ito at nalaman na wala ng marami. Humigit kumulang 2/3 sa kanila ay hindi pa hinog, at 7 o 8 sa kanila ay kalahating hinog na. Pinili ni Francis ang 80 hanggang 70% hinog na prutas, pagkatapos ay hinanap ng kaluluwa ang ibon. Gusto niyang mas maunawaan ang Ancient Dream Realm sa tulong ng ibong ito. 728. Nagpakawala ng hininga si Francis at binawi ang soul-searching technique pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin siya sa lupa na may kakaibang tingin sa dati. Mas marami na siyang naintindihan ngayon sa mga alaala ng ibon. Ito lang ang pinakamababang ibong yaw sa sinaunang Dream Realm at mayroon lamang kaunting katalinuhan. Ang ibong yaw ay nabubuhay lamang sa loob ng 1,000 milyang radius mula rito. Ang mga lugar na malayo doon ay lubhang mapanganib, at hindi ito ng ahas na pasukin ang mga ito. Mayroon talagang ilang malalakas na karera sa sinaunang Dream Realm. Ang ibon ay talagang nakatagpo ng mga humanoid na karera ng 2 o 3 beses, ngunit ang kanilang mga aura ay pinigilan ng ibon mula sa napakalayo at ginawa itong hindi makahinga. Naramdaman ni Francis kung gaano kakilakilabot ang mga karerang ito mula sa mga alaala. Ang Ancient Dream Realm ay hindi simple. Kailangan kong mag-ingat, huminga ng malalim si Francis. Naguguluhan siya kung paano siya nakapasok sa lugar na ito sa dimensyon ng kaliwang mata niya. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng sinaunang Dream Realm at ng espiritual na mata ng Diyos? O ang orihinal na may-ari ng mata? Siyempre, ang pinakakomplikadong punto ay bakit lahat ng bagay dito ay makikita sa totoong mundo. Hindi ito kasing simple ng pagpasok lamang ng kamalayan ni Francis sa mundong ito.
Maaaring umiral dito ang katawan ni Francis, at maaari siyang gumamit ng mga armas at mga bagay mula sa kanyang sinaunang metal na singsing. Ang tanging bagay na hindi sinubukan ni Francis ay ang magdala ng iba pang mga nilalang dito. Ayaw pa niyang ibunyag ang sikreto ng Ancient Dream Realm. Bantayan mong mabuti ang lugar na ito. Nagbigay si Francis ng ilang detalye bago siya umalis. Sure. 2 prutas ang lumitaw sa kamay ni Francis, at kinain niya ang 70% na hinog ng walang pag-aalinlangan. Ang mga prutas sa loob ng Ancient Dream Realm ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa spiritual fruit sa labas ng mundo. Ang tanging isyu ay na, pagkatapos na maabot ng isa ang Void God Realm, 1 toneladang mapagkukunan ang kailangan para umunlad. Tinataya ni Francis na kahit nakainin niya ang lahat ng 28 prutas, ito ay magtutulak lamang sa kanyang paglilinang sa gitnang yugto ng Void God Realm sa pinakamaraming. Ito ay sa ilalim ng pagpapalagay na ang lahat ng mga espiritual na bunga ay ganap na hinihigop at ang kanilang pagiging epektibo ay nanatiling pareho. Sa loob ng cabin ng kapitan, inilipat ni Francis ang kanyang True Yuan at hinigop ang sinaunang aura sa loob ng prutas. Ang kanyang kulay escarlate na True Yuan ay nagsimulang kumulo pagkatapos nitong masipsip ang enerhiya ng espiritual na prutas at tila naging nagninangas na karagatan. Kapag naabot ng isa ang Void God Realm, ang kanilang True Yuan ay magiging halos walang limitasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga kaluluwa at True Yuan dimensyon ay dahan-dahan pa ring umuunlad. Ito ay isang mahabang landas, at kahit na makapasok si Francis sa Ancient Dream Realm, iyon ay bahagyang paikliin ang landas. Makalipas ang 1 buwan, ganap na hinigop ni Francis ang 2 prutas. Ang kanyang True Yuan ay pinagsama-sama, ngunit medyo malayo pa rin siya sa gitnang yugto ng Void God Realm. Siyempre, kailangan pa rin ang pagsipsip ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sa tulong ng God Tribulation Lightning, ang kaluluwa ni Francis ay lumalakas sa araw-araw at dahan-dahang tumutulak patungo sa antas ng Emperor. Higit pa rito, palaging natututo si Francis tungkol sa Wings of Wind and Lightning. Lightning Wings Flying Technique. Lightning Wings Wind Flash. Wind Lightning Wing Slash. Patuloy na naiintindihan ni Francis ang mga lihim na pamamaraan ng Lightning Wings. Ang kanyang susunod na layunin ay ang pinakamataas na antas na pamamaraan ng Lightning Wings Spatial Flash. Ang Lightning Wings Spatial Flash ay teknikal na kombinasyon lamang ng Lightning Wings Wind Flash at ng Lightning Wings Flying Technique. Kasangkot ito sa paggamit ng spatial technique mula sa Lightning Wings Flying Technique at sa Intent of Wind Lightning. Sa sandaling naintindihan niya ang Lightning Wings Spatial Flash, ang 1,000 milya sa isang hininga ay hindi lamang isang alamat. Gayunpaman, upang maunawaan ang Lightning Wings Spatial Flash, kailangan niyang maging mas pamilyar sa paggamit ng Lightning Wings Flying Technique at Lightning Wings Wind Flash. Sinisikap ni Francis na dahan-daang lapitan ang layuning ito. Lumipas ang oras, at ganap na nakatuon si Francis sa cultivation, at hindi pa niya nakilala ang pursuit of death sa panahong ito. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng inaasahan. Una, halos lahat ng mga subordinate ng Emperor of Death ay napatay. Pangalawa, pinababa ni Francis ang layunin ng kamatayan hanggang sa napakahina na antas na mahirap maramdaman. Matapos maabot ang Void God Realm, si Francis ay sumanib sa mas maraming God Tribulation Lightning, at ang kanyang kahusayan sa 10,000 Divine Thoughts Technique ay halos umabot na sa 1 thought into 1,000 stage. Nangangahulugan ito na maaari ng ganap na sirain ni Francis ang layunin ng kamatayan, ngunit hindi niya ito ginawa. Sinadya niyang mag-iwan ng kaunti at tinatakan iyon. Maliban kung ang Emperor of Death ay nasa tabi mismo ni Francis, wala siyang mararamdaman. Emperor of Death, pinalayas mo ako sa loob ng ilang taon. Babayaran ko ito ng ilang beses, napuno ng puot si Francis. Magagalit ang sinumang tinugi sa loob ng ilang taon habang patuloy na nabubuhay sa gilid ng kamatayan. Sa 9 na buwan pagkatapos umalis sa Pirate Sacred Land. Weng! Lumitaw ang aura ng isang hari sa ghost ship. Void God Realm. Naabot ko na rin sa wakas. Ang batang demigod ay natatakpan ng gintong liwanag na para bang isa siyang Buddha.
Ang tanging aura mula sa kanyang kadugo na sacred body ay nakaramdam ng pressure sa skeletal division leader, na nasa huling yugto lamang ng Great Origin Core Realm. Halos umabot na sa 5th level ang Golden Kun sacred body ng Demigod Kane, natigilan si Francis. Nasa isip din niya ang Golden Kun sacred body, kaya nasasabi niya ang antas ng batang demigod sa isang sulyap. Kapag ang Golden Kun sacred body ay umabot sa 5th level, ang cultivator ay magiging walang kapantay sa Void God Realm level. Hindi naging mahirap para sa kanila na labanan ang mga emperador gamit lamang ang kanilang pisikal na katawan. Nang marating ng batang demigod ang Void God Realm, halos umabot na sa 5th level ang Golden Kun sacred body. Hindi alam ni Francis kung gaano kalakas ang kasalukuyang lakas ng batang demigod, ngunit isang bagay ang sigurado, ang batang demigod ay tiyak na walang kapantay laban sa sinumang mas mahina kaysa sa isang emperador. Guro, kung magsasama-sama tayo, hindi tayo matatakot sa sinumang emperador hanggat hindi sila isa sa mga nangungunang emperor, ang boses ng batang demigod. Sa katunayan, ang kanilang pinagsamang puwersa ay halos walang kapantay laban sa sinumang mas mahina kaysa sa isang emperador. Kung magkasama silang lumaban, hindi nila kailangang mag-ingat sa mga normal na emperador. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang harapin ang emperador ng kamatayan, umiling si Francis at hindi naging mayabang. Ang mga emperador ay nahati din sa iba't ibang antas. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga normal na emperor at nangungunang mga emperador ay napakalaki. Higit pa rito, ang emperor ng kamatayan ay isa sa pinakamalakas na emperador sa lahat, at ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay malamang na malapit sa mga nasa Mystic Light Realm. Guro, kailangan ko agad ng mga mapagkukunan. Sa sapat na mga mapagkukunan, mas mababawi ko pa ang aking lakas, sabi ng batang si Demigod. Isa siyang nabuhay na demigod at mabilis na mababawi ang kanyang lakas kung mayroon siyang sapat na mapagkukunan. Hindi talaga ito itinuturing na paglilinang dahil nagawa na niya ito noon pa. Natahimik si Francis. Ayaw niyang ipagpatuloy ang pagbibigay ng resources mula sa Ancient Dream Realm sa batang demigod. Kailangan niyang paghigpitin ang batang demigod, kung hindi, baka mas banta pa siya kaysa sa Emperor of Death. Wala akong kahit na maraming mapagkukunan para sa aking sarili, umiling si Francis. Meow meow. Lumitaw din ng maliit na paws ang magnanakaw at ikinaway ang mga kuko nito, na parang sinasabi na kailangan din nito ng mas maraming mapagkukunan. Guro, ang mga sinumpaang ghost corpses ay umabot na sa pinakamataas na Small Origin Core Realm at nangangailangan ng malaking halaga ng resources para lumakas, dagdag ng Skeletal Division Leader. Natahimik ang tao, bata, pusa, at kalansay. Sa isang gabi lang, lahat ng nasa ghost ship ay pumasok sa isang resource crisis. Wala na si Francis kahit na maraming primal crystal stones ang natitira, at kailangan pa niyang mag-iwan ng ilan upang mapalipad ang barko. Ang pinagmulan ng krisis ay nagmula sa Heaven's Legacy City, ngunit kung kailangang pumili muli si Francis, gagawin niya ang parehong bagay. Master, may mungkahi ako, kumislap ang mga mata ng batang demigod habang nagsasalita. Suggestion. Hindi ito magnanakaw sa isang 2-star sect o sa ilang isla, tama. Inilibot ni Francis ang kanyang mga mata. Batay sa kanilang kasalukuyang krisis, tila hindi sapat ang pagkuha ng lahat ng kayamanan mula sa ilang mga 1-star clans at 12-dosenang mga pirata. Masyadong mataas ang mga kultibasyon ng batang demigod at Francis, kaya ang mga normal na mapagkukunan ay walang silbi sa kanila. Guro, pinatay ko ang isang grupo ng mga pirata kamakailan at nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa kanila. Ang Red Dragon Island Zone sa unahan ay may ilang 2-star na sekta na nag-aaway, dinilaan ng batang si Demigod ang kanyang mga labi at nagbigay ng masamang ngiti sa iyo, alam kung ano. Ang ekspresyong ito ay lubhang masama at nakamamatay kapag ito ay lumitaw sa mukha ng isang bata. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga paa bilang pagsang-ayon. Ito rin ay kulang sa mga mapagkukunan. Excited din ang Skeletal Division Leader. Larangan ng digmaang may 2 bituin na sekta. Nakuha nito ang atensyon ni Francis.
Ang mga sagupaan sa pagitan ng dalawang star na sekta ay napakalaki at nagsasangkot ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Noong nakaraan, tiyak na susubukan ni Francis na iwasan ang isa, ngunit sa ngayon, ito ay isang magandang lugar para sa kanila. Let me check the map. Lumabas ang isang screen na gawa sa yelo at tubig sa harap ni Francis at ipinakita ang outline ng mga kalapit na island zone. Ang Red Dragon Island Zone ay direktang nasa unahan. 1/5 lang ng isang island zone ang layo. Nagpatuloy si Francis na tumingin sa ibaba ng mapa at nakarating sa Gan Sacred Island Zone na 5 o 6 na island zone ang layo. Ang Sky Sacred Jin Palace ay hindi na malayo. Gumalaw ang puso ni Francis. Ang Sky Sacred Jin Palace ay nasa loob ng Gan Sacred Island Zone. Hindi masamang ideya na magkaroon ng kaunting kayamanan bago makarating sa Sky Sacred Jin Palace. Tara na. Si Francis mismo ay bahagyang naiinip. Walang nakakaalam kung ito ay dahil sa pagnanais na mandumbong ng kayamanan o dahil malapit sila sa Sky Sacred Jin Palace. Whoosh! Tumaas ang bilis ng ghost ship, at ang barko mismo ay tila nasa sabik habang patungo ito sa Red Dragon Island Zone. Kasabay nito, sa loob ng Red Dragon Island Zone, isang lugar na doble ang laki kaysa sa Azure Flower Continent. Boom! 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 Ang kahangahangang kapangyarihan ng maraming hari ay naging sanhi ng pagyanig ng kalangitan. Umihip ang alikabok sa lahat ng dako sa isla, at ang mga nasa Origin Core Realm ay itinuturing na pangunahing puwersa. Sa kabuuan, 32 star na sekta ang naglalaban sa islang zone na ito. Mayroong isang maliit na bilang ng mga Void God Realm King sa labanang ito lamang. Hindi nila namalaya na may 4 na unwelcome guest na mabilis na lumapit. 729. Ang larangan ng digmaan sa Red Dragon Island Zone ay nasa isang mapamaraang isla. Ang populasyon at kayamanan sa islang ito ay hindi bababa sa doble kaysa sa Azure Flower Continent. Ang mga kalahok sa labanang ito ay 3 2-star sects at 18 1-star clans. Ang Red Dragon Island Zone ay katulad ng Tianlo Islands. Ang isa sa 2-star na sekta, ang Sky Star Demonic Sect, ay nakipaglaban sa iba pang 2 sekta. Sa sandaling ito, sa himpapawid, mayroong 2 Void God Realm Kings mula sa Sky Star Demonic Sect. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng dark golden robe. May simbolo ng madilim na bituin sa kanyang noo, at natatakpan siya ng kadiliman. Ang lalaking maitim na gininto ang damit ay nakikipaglaban sa 2 Void God Realm Kings ng madali. Ang paglilinang ng Sky Star Demonic Lord na ito ay nakapasok sa huling yugto ng Void God Realm, at hindi siya malayo sa isang peak tier king. Ang 2 magkasalungat na hari ay isang matanda na may puting buhok at isa pang taong nakasuot ng puting damit. Ang Sky Star Demonic Lord ay ang pinuno ng Star Sky Demonic Sect at isa sa pinakamalakas na Void God Realm sa Red Dragon Island Zone. Demonic Star Domain. Ang Sky Star Demonic Lord ay malumanay na iwinagayway ang kanyang mga damit, at ang hangin ay napuno ng isang larangan ng madilim na mga bituin. Whoosh! Ang madilim na mga bituin ay naglabas ng liwanag ng bituin na bumaril patungo at pinigilan ang 2 kalaban na hari. Bukod sa laban na iyon, mayroong isang dilag mula sa Sky Star Demonic Sect na napapalibutan ng kadiliman na umatake patungo sa isang hari na nag-cultivate ng Tao of the Sword. Sky Flowing Sword King, ngumiti ang babae mula sa Sky Star Demonic Sect, ginagamit ng may powerless force field ang sarili mong kapangyarihan para kontrahin ka. Kahit na 30% mas malakas ka, wala kang magagawa laban dito. Mauubusan ka ng enerhiya sa kalahating araw, at malamang na matatapos na ng Clan Master ang kanyang laban bago iyon. We'll see, hindi nabigla ang Sword Dao King. Ang kanyang kalooban ay kasing tigas ng bato habang nagpadala siya ng mga sinag ng liwanag ng espada sa hangin. Bam! Bam! Ang powerless force field ng babaeng hari ay nagsimulang maging hindi matatag, at ang kanyang ekspresyon ay nagsimulang magbago. Ang Sky Flowing Sword King ay ang unang eksperto ng Sword Dao sa Red Dragon Island Zone na naging hari. Boom! Boom! Boom!
Ang mga cultivator sa Origin Core Realm ay nakipaglaban sa loob ng bansa, at naging sanhi sila ng pagkawasak ng mga bundok at pag-ihip ng hangin kung saan-saan. Sa mga normal na isla, ang mga nasa Origin Core Realm ay walang kapantay na mga sovereign, ngunit ang napakagandang sagupaan sa pagitan ng mga hari sa himpapawid ay nagpakibot sa puso ng mga sovereign. Sa parehong sandali, lumitaw ang tunog ng paglipad. Whoosh! Isang ghost ship ang lumipad sa hanay ng two-star battlefield. Nagkaroon pa rin ng labanan sa pagitan ng mga sovereign sa gilid ng larangan ng digmaan dahil kailangan nilang magdala ng mga mapagkukunan. Sino ta? Ang pagdating ng ghost ship ay nakakuha ng atensyon ng isang two-star sect. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang naglagay ng skull and crossbones flag sa barko. Isang barkong pirata. Ang mga eksperto na nakikipaglaban ay may kakaibang mga ekspresyon. Ang mga normal na pirata ay tatakbo hanggat maaari kapag nakakita sila ng 2-star na sekta. Kahit na ang mga eksperto ay hindi nais na masangkot sa isang 2-star na larangan ng digmaan. Gayunpaman, sinira ng eksena ngayon ang kanilang mga iniisip. Hindi lamang isang barkong pirata ang nakakita ng 2-star na larangan ng digmaan at hindi tumakas, sila ay labis na nasa sabik at dumating sa pagsingil. Itigil ang barkong pirata. Pinangunahan ng Great Origin Core Realm Sovereign Lord ang mahigit 100 tao na lahat ay nasa late stage na True Lord rank at umarangkada patungo sa barkong pirata. Hu! Isang makapal na patong ng usok ang biglang lumitaw mula sa barkong multo, at 100 pares ng mga pulang mata ang naglabas ng lakas. Arg! Bago pa man dumating ang mga tao, ang kanilang lakas ng pag-iisip ay nabasag at sila ay pinatay. Ang barkong multo ay sumulong at hinigop ang kanilang dugo at kakanyahan. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw at isang batang may gininto ang balat ay lumipad sa himpapawid at mabilis na nakolekta ang mga samsam sa digmaan. Siyempre, kukunin lang ng maliit na paws ang magnanakaw at ng batang demigod ang mga bagay mula sa Origin Core Realms. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Francis at humigop ng alak mula sa cellar ng demigod habang pinapanood niya ang sitwasyon. Lahat, ibigay ang iyong mga interspatial na bagay at hindi kita papatayin. Ang batang demigod ay umuungal sa kanyang sanggol na boses. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay iwinagayway ang isang skull and crossbones flag at nag-cheer mula sa gilid. Ang dalawa ay lumutang sa hangin sa itaas ng usok ng bangkay ng multo at hindi naapektuhan ng Ghost Corp's Thirst Array. Gaano kalakas ang loob ng isang maliit na barkong pirata na subukang looban ang Skystar Demonic Sect? Isang grupo ng mga cultivator mula sa Skystar Demonic Sect ang kinasuhan. Mayroong 2 Great Origin Core Realm Sovereign Lords at 7 o 8 normal na sovereigns. Ang gayong puwersa ay madaling mapuksa ang ilang 1-star na angkan. Gayunpaman, sa harap ng 100 pares ng pulang mata, lahat sila ay pinatay ng walang anumang pagkakataon na lumaban. Ang grupong ito ay naging pagkain para sa Ghost Corp's Thirst Array din. Hehe. Ang isang 2-star battlefield ay talagang isang magandang lugar, ang Skeletal Division Leader ay tumawa ng masama at sinabi. Ang mga eksperto mula sa 1-star clans at 2-star sects ay tumakbo sa takot kung saan man pumunta ang ghost ship. Napakabilis ng ghost ship, at kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay hindi nakatakas mula rito. Ibigay mo lahat ng kayamanan mo at hindi ka namin papatayin, utos ng batang demigod. Panginoon, patawarin mo ako, ibibigay ko ito sa iyo. Ilang sovereign ang labis na natakot at lumuhad habang inilabas nila ang kanilang mga interspatial na item at armas. Matalas ang mata ng batang demigod at maliit na paws ang magnanakaw. Walang nagawang itago ang kahit ano. Ang mga nagbigay ng kanilang kayamanan ay nakaligtas. Sinubukan ng ilang tao na lumaban, ngunit lahat sila ay naging pagkain para sa Ghost Corp's Thirst Array. Sa sandaling ito, sumiklab ang kaguluhan sa loob ng larangan ng digmaan. Nagsimulang tumakbo palayo ang lahat kung saan man pumunta ang ghost ship. Sa kabutihang palad, ang layunin ng barkong multo ay pandarambong, hindi pumatay. Hanggat ibinigay ng isa ang lahat ng kanilang mga bagay, mabubuhay sila.
Sa simula, ang ghost ship ay nagdambong lamang sa paligid ng mga gilid ng larangan ng digmaan, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umunlad patungo sa gitna. Aling barko ng pirata ang napakapangahas? Ang mga ekspresyon ng Void God Realm Kings na nakikipaglaban sa himpapawid ay naging mabangis. Walang pakialam ang ghost ship sa kanilang pagkakakilanlan at ninakawan ang sinumang makita nila. Ang Void God Realm Kings ay orihinal na nag-isip na ang barkong pirata ay magnanakaw lamang sa mga gilid dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na gawin ito, ngunit sa hitsura nito, ang barko ng pirata ay gustong kunin ang lahat. Mas mabuting sumuko na kayong mga pirata. Isang half-step king at ilang sovereign lords ang sinisingil. Lahat sila ay nagmula sa iba't ibang puwersa. Halatang-halata na ang kilos ng ghost ship ay naging dahilan ng pagkagalit nilang lahat hanggang sa magkatambal. Ibigay mo ang mga gamit mo at hindi ka namin papatayin, malamig ang ekspresyon ng batang demigod. Brat na hindi pa tumutubo ang buhok. Tumawa ang nangungunang half-step king at pinakawalan ang kanyang half-step king intent. Hu! Isang bagzo ng usok ang bumuo ng buhawi at nilamon ang grupo. Arg! Ang mga hiyawan ay nagmula sa kanilang grupo, kabilang ang kalahating hakbang na hari, habang sila ay nilalamon ng hanay. Nagulat ang eksenang ito sa larangan ng digmaan, at nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa gitna ng labanan. Ang barkong multo ay walang kapantay at ninakaw ang yaman ng lahat. Karamihan sa Origin Core Realms ay nagbigay ng kanilang mga item upang mabuhay. Ang munting pasang magnanakaw ay patuloy na nangongolekta ng mga samsam sa digmaan na may ngiti. Siyempre, may ilang eksperto na nagtangkang patayin ang maliit na pasang magnanakaw, ngunit lahat sila ay agad na napatay, kabilang ang isang half-step na hari at dalawang pinakamataas na sovereign lords. Matapos magawa ang isang halimbawa, ang natitirang mga magsasaka ay huminga ng malamig. Sa wakas ay tumigil sa pakikipaglaban ang naglalaban ng Void God Realm King sa himpapawid. Ano ang background ng pirata ship na ito? Ang mga ekspresyon ng Void God Realm Kings mula sa dalawang star na sekta ay nagsimulang maging solemn. May isang kabataan, isang bata, isang pusa, at isang kalansay sa barkong multo. Ang kombinasyong ito ay lubhang kakaiba, ngunit matagumpay nilang dinambong ang buong dalawang star na larangan ng digmaan. Kailangan nating ihinto ang barkong pirata na ito kahit na ano, kuminang ang simbolo ng madilim na bituin sa noo ng Sky Star Demonic Lord. Kung ang barkong pirata na ito ay naka-address ng hindi nasaktan, kung gayon ito ay magiging lubhang kahihiyan para sa buong Red Dragon Island Zone. Nagkasundo ang 5 Void God Realm Kings. Ang Sky Flowing Sword King at ang Sky Star Demonic Sect na babae ay pumunta upang tapusin ang barkong pirata. Whoosh! Whoosh! Zizi! More treasures! Tuwang-tuwa ang batang si Demigod. Nang makita ang dalawang hari na dumating, ang batang Demigod ay nagsimulang magpakita ng ginintoang liwanag, na para bang siya ay naging isang Buddha, at ang nakakatakot na aura ng Void God Realm ay lumitaw. Ang batang Demigod ay sa wakas ay nagsiwalat ng kanyang paglilinang. Boom! Ang Sky Flowing Sword King at ang Sky Star Demonic Sect na babae ay parehong nanginginig na parang dinurog sila ng isang bundok, at halos lumuwas sila ng dugo. Hindi maganda. Tulungan mo sila. Ang mga ekspresyon ng Sky Star Demonic Lord at ng kumpanya ay kapansin-pansing nagbago. Ang lakas na ipinakita ng batang demigod ay maihahambing sa isang peak tier king. Ang Sky Flowing Sword King at babae ay hindi niya kapareha. Kahit na ang Sky Star Demonic Lord ay walang battle power ng isang peak tier king. Boom! Boom! Bam! Tumunog ang mga pagsabog mula sa ibaba at naging sanhi ng pag-crack ng lupa. Lumuhod ka! Ang maliit na katawan ng batang demigod ay nagpakawala ng malakas na enerhiya, at dalawang gininto ang kamay ang dumiin pababa patungo sa Sky Flowing Sword King at sa babaeng hari. Wow! Ang dalawang hari ay nagluwa ng mga subo ng dugo, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Meow! Mabilis na kinuha ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanilang mga interspatial na bagay. Lumitaw ang puot sa mga mata ng babae, at ang tunog ng espada ay umuugong mula sa katawan ng Sky Flowing Sword King.
Mag-counterattack na sana ang dalawa, ngunit malamig na tumawa ang batang si Demigod. Bam! Ang dalawang kamay ay nagdiin pababa at ginawang mga puddles ng dugo ang dalawang hari, na hindi nagtagal ay nilamon ng Ghost Corp's Cursed Array. Ang Golden Kun Sacred Body ng batang Demigod ay umabot na sa mga unang yugto ng 5th level, at kaya niyang talunin ang lahat ng Void God Realm King sa kanyang pisikal na katawan lamang. Kung maabot niya ang mga huling yugto ng 5th level, magagawa niyang labanan ang mga Emperor gamit ang kanyang Sacred Body na nag-iisa. 730. Ang lakas ng batang Demigod ang nagpalamig sa puso ng iba pang hari. Sa isang iglap lang, 2 normal na Void God Realm Kings ang napatay ng batang Demigod. Ibigay mo ang iyong mga interspatial na gamit at hindi kita papatayin, dinilaan ng batang Demigod ang kanyang mga labi at sumulyap sa 3 papalapit na hari. Patay tahimik ang paligid. Ang lakas at kakayahan ng batang Demigod ay nagpalundag sa puso ng iba't ibang eksperto. Maging ang 2 hari ay madaling napatay, kaya ano ang mangyayari sa mga mas mahina kaysa sa isang hari? Sino? Ikaw. Malungkot ang mukha ng Skystar Demonic Lord, at kumikinang ang simbolo sa kanyang noo. Ang kapangyarihan ng mga naglilinang ng Demonic daw ay sikat sa buong Red Dragon Island Zone. Sa natitirang 3 hari, tanging ang kanyang lakas lamang ang malapit sa isang peak tier king. Kung ang Skystar Demonic Lord ay nakipagtulungan sa 2 pang Kings of the Righteous Path, may kakayahan silang lumaban sa isang peak tier king at baka manalo pa. I don't want to repeat myself again, naging malamig ang ekspresyon ng batang Demigod nang ilabas niya ang kanyang Demigod intent at ang kanyang Sacred Body Power. Natahimik ang magkabilang panig. Ang Skystar Demonic Lord at ang 2 pang hari ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Sa mga tao sa Ghost Ship, ang batang Demigod lang ang umatake hanggang ngayon. May sakay pa ring misteryosong kabataan. Nawala ang kabataang iyon. Ang Divine Senses ng 3 hari ay nakakuha ng bahagyang kaguluhan sa kalawakan. Lightning Wings Flying Technique. Sure. Isang pares ng mga pakpak na kulay escarlate na natatakpan ng apoy at kidlat ang lumitaw sa hangin sa likod ng Skystar Demonic Lord at ng kumpanya. Naramdaman ng 3 hari ang pag-alab ng nagninangas na kidlat, at naramdaman nilang hindi sila makahinga. Boom! Ang mga pakpak ay bumuo ng isang bagyo na pinilit ang 3 hari na gamitin ang kanilang magnificent power upang protektahan ang kanilang sarili. Guro, nagpakawala ng hininga ang batang si Demigod. Bagamat maaari siyang manalo laban sa 3 hari, hindi niya ito mapipigilan kung gusto nilang tumakbo sa 3 magkahiwalay na direksyon. Gayunpaman, ngayong ginamit na ni Francis ang Lightning Wings Flying Technique at lumitaw sa likuran nila, ang Skystar Demonic Lord at ang kumpanya ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakataong makatakas. Alam na alam ng batang Demigod kung gaano kabila si Francis. Master. Nang marinig ang salitang ito, ang mga ekspresyon ng Skystar Demonic Lord at ng kumpanya ay kapansin-pansing nagbago habang binalot ng lamig ang kanilang katawan. Kung ang batang ito ay maihahambing sa isang peak tier king, kung gayon gaano kalakas ang kanyang amo. Itigil mo na. Ang matanda na may puting buhok at ang babaeng nakaputi ay parehong natakot at agad na tumawag. Kung lalaban silang lahat, ang Skystar Demonic Lord ay maaaring makatakas sa kanyang lakas, ngunit silang dalawa ay mga normal na hari lamang at malabong makatakas. Ang dalawang ito ay parehong maihahambing sa isang peak tier king. Ang Skystar Demonic Lord ay nawala ang kanyang layunin sa pakikipaglaban at nagsimulang iikot ang kanyang Troyuan bilang paghahanda sa pagtakas. Bilang pinakamalakas na Demonic Dao Cultivator sa Red Dragon Island Zone, napakayaman niya. Madali niyang nalampasan ang ibang mga hari sa yaman, at ayaw niyang lahat ng kanyang kayamanan ay nakawin. Gayunpaman, habang pinaplano niya ang kanyang pagtakas, sinalakay ng kabataang nasa likuran niya. Wala kang pupuntahan. Ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Francis ay lumawak ng 12-dosenang metro at tila pinawi ang araw, at ang kanyang magnificent power ay naging mas malakas. Bam! Isang simpleng suntok lang mula kay Francis ang nagyelo sa espasyo. Hindi maganda. Isang ice ceiling domain.
Ang Skystar Demonic Lord at ang kumpanya ay nilamon ng bagyo ng yelo. Nanlamig ang kanilang mga katawan, at nagsimulang kumalat ang isang layer ng hamog na nagyelo sa kanilang mga katawan, na nagpapababa ng kanilang bilis. Bukod doon, ang suntok na ito ay tila may maze din. Ano? Isang sold out domain. Dobleng domain. Ang mga puso ng Skystar Demonic Lord at ng kumpanya ay napuno ng takot, at ganap na hindi nila nagawang lumaban. Mystic Ice Domain. Illusion Maze Domain. Ang Mystic Ice Domain ay nagmula sa Mystic Ice Race bloodline ni Francis, at isang domain ang natural na nabuo. Nangangahulugan ito na ang isang simpleng suntok mula kay Francis ay naglalaman ng dalawang spatial domain, isang sold-out domain na nakaapekto sa soul dimension, at ang Mystic Ice Domain na mas bias sa physical dimension. Ang epekto ng Mystic Ice Domain ay upang aisil ang lahat sa yelo. Anumang bagay sa loob ng Mystic Ice Domain ay tatatakan ng kapangyarihan ng yelo. Ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang domain ay hindi nasusukat. BAM! Ang Skystar Demonic Lord ay pinalipad sa isang suntok, at isang layer ng yelo ang lumitaw sa kanyang katawan. Siya ay nasugatan ng husto. Sa harap ng dalawang domain, wala man lang siyang kakayahan na lumaban, at maging ang kanyang kaluluwa ay nasugatan. Ang Illusion Maze Domain ni Francis ay hindi lamang nakakasira ng mental energy, inaatake din nito ang kaluluwa. Panginoon ko, pakiusap, tumigil ka na. Gagawin namin ang sinabi mo. Ang matanda at ang babaeng nakaputi ay walang nagawa sa harap ng dalawang spatial domain. Ni hindi nila mahawakan si Francis. Inilalagay sila ng mga dobleng domain sa isang higanteng labyrinth ng yelo. Ang Skystar Demonic Lord ay nakahiga sa isang sulok ng maze habang sinusubukan niyang iwaksi ang kapangyarihan ng yelo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kahit na nagawa niyang harapin ang Mystic Ice Domain ng mabilis, hindi niya matakasan ang Illusion Maze Domain. Shua! Shua! Ang matanda na may puting buhok at ang babaeng nakaputi ay parehong nawala sa paningin ng Skystar Demonic Lord pagkatapos nilang sumuko. Fuck! Ang Skystar Demonic Lord ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang dalawang hari ng matuwid na landas ay madaling sumuko. Ang Skystar Demonic Lord na lang ang natitira sa double domains, at ayaw pa rin niya. Marami siyang mahalagang kayamanan at ayaw niyang mawala ang mga ito ng ganoon kadali. Meow meow. Ang matanda na may puting buhok at ang babaeng nakaputi ay humarap sa paghahanap ng maliit na pasang magnanakaw. Ang dalawang Void God Realm Kings na ito ay may lahat ng aktwal na kapangyarihan sa loob ng dalawang star na sekta, at sila ay napakayaman. Lahat ng nasa Origin Core Realm, ibigay ang lahat, nag-cross ang mga kamay ng batang demigod at tumingin sa larangan ng digmaan. Marami pa ring Origin Core Realm Cultivator na hindi pa nadarembong. Ang matanda na may puting buhok at ang babae ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at paitang labanan sa pagitan ng dalawang star na sekta ay ganap na nasakop ng 3 pirata at 1 pusa. Sa sandaling ito, ang Skystar Demonic Lord ay biglang sumigaw at nahulog mula sa langit. Ginamit ni Francis ang kanyang eye intent para magpadala ng mental energy spike. Dahil sa kanyang napakalaking bentahe sa lakas ng kaluluwa, ang kanyang pag-atake ay halos himeteyan ng Skystar Demonic Sect Clan Master. Ipinalakpak ni Francis ang kanyang mga kamay at hinayaan ang maliit na paws ang magnanakaw at batang demigod na linisin ang lahat. Ang aking kaluluwa ay lubhang nasugatan. Kahit na makatakas ang Yuan Soul ko, mamamatay pa rin ako. Ang Skystar Demonic Sect Clan Master ay lubos na walang magawa at nalulumbay. Sinong mag-aakala na ang Clan Master ng isang 2.5 star sect ay nasa ganoong sitwasyon? Sumuko ako, itinaas ng Skystar Demonic Sect Clan Master ang kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang Divine Sense para sabihin sa lahat sa kanyang sekta na sumuko. Ngayon na ang lahat ng mga eksperto sa magkabilang panig ay nakuha na, ang labanan ay natapos kaagad. Ang buong 2-star battlefield ay dinambong. 3 2-star sects at maraming 1-star clans ang ninakawan ng isang barkong pirata. Ito ay tila lubos na katawa-tawa. Si Francis at ang kumpanya ay gumamit ng buong kalahating araw para kunin ang lahat mula sa 2-star battlefield. Meow meow.
Ang munting pos ang magnanakaw ay may kasiyahang nakasulat sa buong mukha nito nang magsimula itong ayusin ang bundok ng mga kayamanan na parang isang kuripot. Ang sinaunang metal na singsing ni Francis ay nagsimulang mapunan muli. Puno rin ng pananabik ang mga mata ng batang demigod. Sa kabilang banda, ang pinakamataas na antas ng tatlong sekta na may dalawang bituin ay kumilos na parang ginahasa. Lahat sila ay nakaramdam ng kawalan. Salamat sa lahat para sa iyong pagtanggap at sa iyong pakikipagtulungan. Hindi kami mananatili, Francis at ang kumpanya ay pumasok sa ghost ship pagkatapos ayusin ang kanilang mga samsam sa digmaan. Whoosh! Pinanood ng mga sekta ang paglipad ng ghost ship. Hoo! Nang mawala sa paningin ang barkong multo, bumantong hininga ang mga nasa itaas na echelon, pagkatapos ay nagsimulang magmura. Ang ilang mga tao ay nagsimulang umiyak. Arg! My Sky Cloud Mother Stone. Ang aking 10,000 taong gulang na wood ginseng at ilang daang taon ng pagtitipid. Maraming eksperto ang nabaliw sa larangan ng digmaan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na habulin ang ghost ship. Ang isang labanan na tumagal ng ilang daang taon ay natapos ng ganoon lang. Ang buong dahilan kung bakit sila nag-aaway ay dahil sa pamamahagi ng kayamanan, ngunit ngayon na ang lahat ng mga eksperto ay mahirap, paano sila magkakaroon ng puso na lumaban? Siyempre, ito ay isang pagpapala sa mga nasa low middle echelons. Mula sa sandaling ito, wala nang malalaking laban sa Red Dragon Island Zone. Lahat ng 1-star clans at 2-star sects ay tututuon sa pagbawi. Malaking bahagi ng buong yaman ng Red Dragon Island Zone ang nakuha mula sa pandarambong na ito. Kailangang malaman ng 70% ng yaman ng mundo ay nasa kamay ng isang maliit na bilang ng mga eksperto. Hahaha. Maririnig sa labas ang tunog ng tawanan ni Francis at ng kumpanya. Sa loob ng cabin ng kapitan, nagsimulang hatiin ni Francis at ng kumpanya ang kayamanan. Bilang kapitan, malinaw na may karapatan si Francis na ipamahagi ito. Sa kanila, ang maliit na pos ang magnanakaw at maliit na si Kane ay nakakuha ng tig 20% ng hiwa habang ang Skeletal Division Leader ay nakakuha ng 10%. Kahit na 10% lang ito, sapat pa rin ito para makabili ng ilang 1-star clans. Bilang kapitan, ibinigay ni Francis ang kanyang sarili ng 50% ng bahagi. ZZ, ang pagdambong sa isang 2-star battlefield ay nagbibigay sa iyo ng ganito kalaki. Hindi nakakagulat na ang mga pirata ay nasa lahat ng dako sa walang limitasyong karagatan. Ang aming pandarambong ay nagdulot din ng kapayapaan sa island zone. Ginagawa naming mas magandang lugar ang mundo. Meow meow. Ang apat ay nagsimulang mag-usap ng walang kahihiyan sa isa't isa, ngunit hindi nila napagtanto na walang puwersang pirata ang maglalakas loob na sakta ng isang 2-star sect maliban kung sila ay isang pirate king mula sa Pirate Sacred Land. Iminungkahi pa ni Little K na salakayin ang ilang pares. Huwag masyadong magpakitang gilas. May langit sa itaas ng kalangitan, at may mga taong mas malakas kaysa sa atin. Noon, ang Pirate Emperor ay may walang katulad na lakas sa pakikipaglaban, ngunit siya ay nagpakitang gilas at napatay ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang Wind Lightning Emperor ay may walang kapantay na bilis ngunit pinatay pa rin ng Purple Knight Sacred Lord. Nabulag sa ulo ni Francis, at si Hanford ay pinalo ng ulo ni Francis. Hindi siya masyadong mayabang para maniwala na mas malakas siya kaysa sa Pirate Emperor o sa Wind Lightning Emperor noong sila ay nasa kanilang peak. Sa walang limitasyong karagatan, patuloy na lumilipad ang ghost ship patungo sa destinasyon. Mayroon na lamang 2 o 3 buwan bago kumarating ang Sky Chin Sacred Palace. 731. Mayroon na lamang 2 o 3 buwan bago ako makarating sa Sky Chin Sacred Palace. Bulong ni Francis. Habang papalapit siya sa kanyang destinasyon, medyo hindi siya mapalagay at naiinip. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang tahimik na figure na tila diretso sa isang painting. Nakasuot ito ng puti at parang nakasimangot habang nakangiti sa kanya. 7 taon na ang nakalipas. Huminga ng malalim si Francis at nagpakita ng mga pambihirang senyales ng pagkabalisa.
7 taon na ang nakalilipas, 17 taong gulang pa lang siya nang pumunta siya sa Sacred True Dragon Gathering. Lumipas ang oras, at maraming bagay ang nangyari sa 7 taon na ito. Isinasantabi kung nakaligtas si Quincy o hindi, napakaraming bagay ang maaaring mangyari sa loob ng 7 taon. Kahit nabuhay pa siya, maaalala ba niya ang pangako noon? Ngayong nasa ibang lugar na siya kung saan wala siyang kakilala. Ikakasal na ba siya? 7 taon. Kung hindi namatay si Quincy, imposibleng isipin kung ano ang maaaring nangyari sa kanya. Nagpakawala ng hininga si Francis at kumalma. Kailangan niya ng kumpirmadong sagot kung buhay pa siya o hindi. Ito ay hindi lamang ang kanyang hiling, ito rin ay ang Flooding Lake City Lord. Sa walang limitasyong karagatan, napanatili ng ghost ship ang isang mataas na bilis habang ito ay dumaan sa himpapawid. Dahil ang Yuan-Chi sa walang limitasyong karagatan ay napakahina, ang presyon mula sa langit at lupa ay napakaliit, ibig sabihin, ang bilis ng isang tao ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa loob ng bansa. Sa kabila nito, kailangan pa rin ng ghost ship ng 2 o 3 buwan upang marating ang island zone kung saan matatagpuan ang Sky Sacred Jin Palace. Sa loob ng barko, nagsimulang ayusin ni Francis at ng kumpanya ang mga samsam sa digmaan. Si Francis lamang ang kumuha ng kalahati ng kayamanan. Sa mga biktima, ang Sky Star Demonic Lord ang pinakamayaman. Mayroon siyang 7 o 8 peak tier na Earth grade na armas na nag-iisa, pati na rin ang ilang bihirang inheritance treasures. 7 Star Soul Forming Grass. 10,000 taong gulang na wood ginseng. Cloud Abyss True Fruit. Nalaman ni Francis na ang ilan sa mga item ay nakatulong sa kanya. Ang 7 Star Soul Forming Grass sa partikular ay maaaring mapabilis ang bilis ng pag-evolve ng kaluluwa, at maaari pa nitong pagalingin ang kaluluwa. Hindi katakataka na ang Sky Star Demonic Lord ay hindi gusto. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Bilang pinakamatandang hari sa Red Dragon Island Zone at numero 1 eksperto ng Demonic Dao, hindi mahirap hulaan na gagamitin ng Sky Star Demonic Lord ang 3 item na ito upang makapasok sa isang Peak Tier King at lumikha ng pundasyon para maging isang Void God Realm Emperor. Ang 10,000 taong gulang na wood ginseng at ang Cloud Abyss True Fruit ay maaaring parehong magpapataas ng True Yuan at paglilinang ng isang tao. Kahit na ang pangunahing punto ng Void God Realm ay ang pag-evolve ng kaluluwa, ang Crystal Core ay lalawak pa rin. Higit pa rito, ginamit ng mga normal na spatial na domain ng True Yuan na dimensyon bilang pinagmumula ng kapangyarihan. Kaka-rating lang ni Francis sa Void God Realm, at ang True Yuan sa kanyang Crystal Core ay kasing laki ng lawa. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Kapag ang cultivation ng isang tao ay umabot sa tuktok na Void God Realm, ang kanilang True Yuan dimension ay magiging isang karagatan. Ang Sky Star Demonic Lord ay mayroon ding Blood Demon King Pearl sa kanya, na lubos na nakakatulong sa mga naglilinang ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ng Demonic Dao. Hiniling ng batang demigod ang perlas na ito, at hindi nilinang ni Francis ang Demonic Dao, kaya wala siyang pakialam. Sa sumunod na 2 o 3 buwan, sinimulan ng 4 na tunawin ang ninakaw na yaman at dagdagan ang kanilang lakas. Gayunpaman, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga kayamanan na nakatulong kay Francis. Unang ginamit ni Francis ang 10,000 taong gulang na wood ginseng, ang 7 Star Soul Forming Grass, at ang Cloud Sky True Fruit. Ito ang lahat ng mga mapagkukunan na lumikha ng isang matibay na pundasyon para sa Sky Star Demonic Lord na makapasok sa isang Emperor. Gumamit lamang si Francis ng 1.5 buwan upang ganap na matuno ang lahat ng 3 nangungunang mga kayamanang ito. Sa karaniwan, gumamit siya ng 0.5 buwan upang matuno ang bawat isa. Ang 7 Star Soul Forming Grass ay naging dahilan upang ang kaluluwa ni Francis ay mas pinakipot, ngunit kahit kaunti ay mahirap para kay Francis sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na pinalalakas ng God Tribulation Lightning, ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang Ancient Dream Realm Aura. Ang kanyang lakas kaluluwa ay hindi masyadong malayo mula sa isang emperor sa simula, at pagkatapos gamitin ang 7 Star Soul Forming Grass, ang kanyang kaluluwa ay halos maihahambing sa isang emperor.
Ang 10,000 taong gulang na wood ginseng at ang Cloud Abyss True Fruit ay lubos na nagpalawak ng kanyang True Yuan dimension. Kung hindi dahil sa katotohanang kaka-rating lang ni Francis sa Void God Realm hindi pa katagal, malamang ay nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Void God Realm sa loob ng ilang buwan, ngunit dahil hindi pa sapat ang kanyang pundasyon, hindi niya magagamit ang dalawang kayamanan na ito para makalusot. Bagamat hindi pa siya nakakalusot, pagkatapos gamitin ang 10,000 taong gulang na wood ginseng at ang Cloud Abyss True Fruit, ang kanyang pundasyon ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa mas lumang mga unang yugto ng Void God Realm Cultivator. Mayroon pa akong ilang spiritual fruits mula sa Ancient Dream Realm, kaya maaari kong maabot ang middle stage Void God Realm sa loob ng kalahating taon. Hindi nag-alala si Francis. Ang pinakamahalagang layunin ay ang tumutok pa rin sa God Tribulation Lightning at dagdagan ang kanyang aktwal na lakas, at ang mga diskarte sa labanan ay maaaring makapagpataas ng kanyang lakas ng pinakamabilis sa loob ng pinakamaikling panahon. Sa ngayon, si Francis ay may 100 patak ng God Tribulation Lightning. Kahit na ang bawat isa ay isang maliit na butil lamang, ang kabuoang 100 ay hindi dapat maliitin. Ang mga diskarte sa kaluluwa ni Francis ay may elemento ng God Tribulation Lightning, at maging ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay may malabong simbolo ng God Tribulation Lightning. Ngayong nakatatak na sa kanyang kaluluwa ang God Tribulation Lightning, mas madaling maunawaan kaysa dati. Nagsimula na ring lumitaw ang bahagyang iskarlate gintong kulay sa Scarlet Destruction Wind Lightning ni Francis. Ang kanyang Wind Lightning inheritance ay hindi na umaasenso patungo sa purong ginto. Ang Scarlet Gold Wind Lightning ay dapat ang pinakamataas na antas ng Wind Lightning inheritance. Noon, ang Wind Lightning inheritance ng Wind Lightning Emperor ay maaaring umabot sa Dark Gold ang limitasyon ng Golden Wind Lightning. Nagsimula ng malampasan ni Francis ang Wind Lightning inheritance dahil sa aura ng Ancient Dream Realm. Mas mapapatatag niya ang sagupaan sa pagitan ng apoy at kidlat, at dahil dito nagawang itulak ni Francis ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa ibang antas. Kapag nakumpleto ko na ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, ang kapangyarihan nito ay hihigit sa Golden Destruction Wind Lightning ng Wind Lightning Emperor, kinumpirma ni Francis ang kanyang tinatahak. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ng Wind Lightning Emperor ay cultivation. Kung si Francis ang may cultivation ng Wind Lightning Emperor, hindi niya kailangang matakot sa Emperor of Death. Sa loob ng Ghost Ship, pagkatapos makatanggap ng malaking halaga ng resources, ang batang demigod, ang maliit na boss ang magnanakaw, at ang Skeletal Division Leader ay patuloy na umuunlad. Maliit na halaga lamang ng pinakamahusay na mapagkukunan mula sa 2-star battlefield ang maaaring makatulong kay Francis at sa batang demigod sa puntong ito. Ang mid-to-high tier resources ay pangunahing ibinibigay sa Skeletal Division Leader o ginamit para pataasin ang lakas ng Ghost Corpse Thirst Array. Karamihan sa mga sinumpaang Ghost Corpses ay nasa Great Origin Core Realm na ngayon. Paminsan-minsan ay pumapasok si Francis sa Ancient Dream Realm at papatayin ang ilan sa mas malalaking hayop at ginagamit ang kanilang laman para pakainin ang mga bangkay ng multo. Ang potensyal ng mga isinumpang multo na bangkay na ito ay tumaas ng husto pagkatapos makuha ang 10,000 Withering Ghost Bone Race na bloodline at ang laman mula sa Ancient Dream Realm. Nahulaan ni Francis na ang kasalukuyang limitasyon ng mga Ghost Corpses na ito ay ang Half-Step King level, at kung makakapatay sila ng sapat na aktwal na mga hari, may maliit na pagkakataon na sila ay maging isang hari. Bumalik sa Heaven's Legacy City, ang Ancient Race Bloodline ay na-detect kay Francis at sa mga sinumpaang Ghost Corpses, nakapansin-pansing pinababa ang presyo na kailangan nilang bayaran para palakasin ang kanilang mga bloodline. Naghinala siya na ito ay nauugnay sa sinaunang Dream Realm. Mabilis na lumipas ang oras, at sunod-sunod na dumaan ang Ghost Ship sa mga island zone. Papalapit na sila sa Sky Sacred Chin Palace. May natitira pang isang buwan. Biglang idinilat ni Francis ang kanyang mga mata isang araw. Ang Skeletal Division Leader ay nakapasok na sa pinakamataas na Great Origin Core Realm, at ito ay hindi malayo sa Half-Step King level. Ang pagbabago sa aura ay nakakuha ng atensyon ni Francis at ng batang demigod, ngunit ang dalawa ay walang pakialam at nagpatuloy lamang sa paglinang.
Sinubukan ni Francis na itaas ang kanyang lakas sa lahat ng posibleng paraan. Ganoon din ang batang si Demigod, at natutunan niya ang iba't ibang lihim na pamamaraan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay upang mabawi ang kanyang lakas. Sa huling isang buwan, nakatuon si Francis sa pagbuo ng Wind Lightning Domain at pag-unawa sa Lightning Wings Spatial Flash. Nagsimula na siyang maunawaan ang Lightning Wings Spatial Flash, at ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. Si Francis ay mayroon ng plano kung paano babuoin ang Wind Lightning Domain pabalik sa Pirate Sacred Land, ngunit ang kanyang Mystic Ice Domain ay nabuo bago ito dahil sa bagong bloodline. Ang Mystic Ice Domain ay isang domain na natural na kasama ng Mystic Ice Scaled Race bloodline, at maaari itong mabuo ng may kaunting pangunawa lamang. Naramdaman ni Francis na ang ceiling effect ng Mystic Ice Domain ay mas maganda at mas madaling mabuo kumpara sa Wind Lightning Domain. Ngayong nakalusot na si Francis sa Void God Realm at lumawak na ang kanyang True Yuan Dimension, wala nang mga bottleneck sa paglikha ng Wind Lightning Domain. Ang dahilan kung bakit hindi ko mabuo ang Wind Lightning Domain sa nakaraan ay dahil ang aking cultivation ay hindi nakarating sa Void God Realm, naunawaan ni Francis at nagsimulang bumuo ng outline ng kanyang Wind Lightning Domain nang walang kahirap-hirap. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay nabuo na ang Wind Lightning Domain ni Francis. Ang Wind Lightning Domain ay batay sa Wind Lightning Inheritance, at ginamit nito ang kanyang True Yuan Dimension bilang pinagmulan nito. Kung gusto ni Francis na baguhin ang kanyang cultivation sa hinaharap, mawawala ang Wind Lightning Domain. Weng! Nagsimulang lumitaw ang libu-libong kidlat sa paligid ng ghost ship, na bumubuo ng isang spatial domain na nagdulot ng nakakatakot na bagyo. Inuri ni Francis ang spatial domain na ito bilang isang nakakasakit na domain. Hanggat nagpadala siya ng suntok, ang Wind Lightning Domain ay magsasama-sama at doblehin ang kanyang kapangyarihan. Wind Lightning Domain. Ito na ang ikatlong spatial domain ni Francis, lumitaw ang mga alon sa puso ng batang demigod. Tama yan. Nakumpleto na ni Francis ang tatlong spatial domain. Daw of the Soul Illusion Maze Domain. Bloodline Mystic Ice Domain. Teknik sa paglilinang Wind Lightning Domain. Hindi maisip na ang isang early stage na Void God Realm King ay nakabuo ng tatlong spatial domain. Siyempre, ang unang dalawa ay mga teknikal na domain na natural na dumating sa kanya. Tanging ang Wind Lightning Domain lang ang talagang nagbayad kay Francis ng anumang pagsisikap na lumikha. Nagtataka ako kung ano ang magiging epekto ng tatlong domain na magkakapatong, hindi mapigilan ni Francis na bahagyang umasa. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay dumating ang ghost ship sa Gan Sacred Island Zone. Ayon sa mapa, matatagpuan dito ang Sky Sacred Chin Palace. 732. Guro, nakapasok na kami sa Gan Sacred Island Zone at darating sa Sky Sacred Chin Palace sa ilang sandali, ulat ng Skeletal Division Leader habang kinokontrol niya ang ghost ship. Kasabay nito, naguguluhan bakit gustong pumunta rito ni Francis. Walang sinabi si Francis tungkol sa dahilan. Ini-swipe ni Francis ang kanyang kamay at lumikha ng screen ng tubig at yelo na nagsiwalat ng mapa ng island zone na ito. Ang Gan Sacred Island Zone ay napakalaki, doble ang laki ng Tianlo Island Zone. Maraming puwersa dito, at maraming mga pamana ng Tao of Entertainment. Ayon sa impormasyon mula 10,000 taon na ang nakalilipas, mayroong 5 o 6 na 2-star na sekta dito, at ang Sky Sacred Chin Palace ay isang peak 2-star sect ng Tao of Entertainment. Kumislap ang mga mata ni Francis habang nagsimula siyang mag-isip. Isang peak 2-star sect na dalubhasa sa Tao of Entertainment. Ito ay talagang hindi karaniwan. Masasabing ang lugar na ito ang simula ng Tao of Entertainment sa loob ng Kang Ocean. Ang Sky Sacred Chin Palace ay ang pinakamalaking sekta ng Tao of Entertainment mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Ayon sa impormasyon, ang Sky Sacred Chin Palace ay nasa gitna ng Sky Chin Zone, sa pinakasikat na lugar. Siyempre, lahat ng impormasyong alam ni Francis ay ibinigay ng Purple Saint Partial Spirit, kaya luma na ito. Hindi niya makumpirma kung ang Sky Sacred Chin Palace ay nasa Sky Chin Zone pa rin o wala. Makalipas ang ilang araw, lumitaw sa harap ang isang asul, pula, at kulay ube na glow.
Ang mga isla ay nasa hugis ng isang chin, at ang mga bundok at lawa sa loob ay malabong nakikita. Napakapayapa ng aura ng mga islang ito, na para bang may mga huni ng mga ibon at mga chin na naglalaro. Hindi ito tulad ng ibang mga lugar na puno ng magulo at magkakaibang aura, gaya ng Azure Flower Continent. Tama, ito dapat ang lugar, mahinang tumango si Francis sa kanyang ulo. Ang aura mula sa lugar na ito ay tila mula sa Dao of Entertainment, na iba sa mga normal na puwersa. Whoosh! Ang barkong multo ay dumaan sa harang patungo sa loob ng bansa at naging sanhi ng paglipad ng mga spark sa ibabaw ng barko. Mayroong hindi nakikitang hadlang na nakapalibot sa alinmang isla, at kailangang maabot ng isa ang kahit man lang True Lord rank para makipagsapalaran sa labas ng mundo. Sa makatuwid, ang sinumang maaaring maglakbay sa walang limitasyong karagatan ay isang eksperto, at normal na makita ang mga nasa Origin Core Realm. Pagkarating sa loob ng bansa, ang bilis ng ghost ship ay nabawasan ng husto dahil sa pressure mula sa hangin at marami pang ibang salik. Ang laki ng Sky Chin Zone ay 2 o 3 beses na mas malaki kaysa sa Azure Flower Continent, at kailangan pa ring malaman ni Francis ang eksaktong lokasyon ng Sky Sacred Chin Palace. Higit pa rito, maaaring hindi alam ng karamihan sa mga tao kung nasaan ito. Halimbawa, noong bumalik si Francis sa Hanford family, hindi niya alam na may mundo ng cultivation sa labas, at nang sumali siya sa Broken Moon Clan, hindi niya alam ang lokasyon ng 10 Great Clans. Mas mainam na humanap ng cultivator kahit man lang sa True Spirit Realm at tanungin sila, nagpa siya si Francis at ginamit ang kanyang divine sense habang patungo siya sa direksyon ng mas malalakas na aura. Ang bilis ng Francis at ang ghost ship ay tiyak na hindi magiging kasing bilis noong sila ay nasa walang limitasyong karagatan, ngunit hindi pa rin ito masyadong masama. Makalipas ang kalahating araw, pagkatapos dumaan sa ilang kagubatan at lawa, mas lumakas ang kaguluhan sa Yuan Chi mula sa unahan. Dumaong ang divine sense ni Francis sa isang magandang isla. Maraming aura ng tao dito, at marami sa kanila ang nakarating sa True Spirit Realm. Ang ilan ay umabot pa sa Origin Core Realm. Higit pa rito, nakita ni Francis ang maraming cultivator ng Dao of Entertainment. Ito ang lugar, ipinakita ni Francis ang isang masayang tingin at lumipad patungo sa direksyong iyon. Dahil medyo kapansin-pansin ang ghost ship, inalis ni Francis ang Skeletal Division Leader at ang barko. Whoosh! Si Francis ay naging isang arko ng kidlat at nagtungo sa pinakasentro ng isla. Dahil masyadong malakas at nakakagulat ang aura ng isang Void God Realm, nilimitahan ni Francis ang kanyang cultivation sa Origin Core Realm. Gayunpaman, kahit na noon, ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay tinawag na sovereigns sa loob ng bansa. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking piging na nagaganap, at karamihan sa mga kalahok ay mga kabataan na nasa True Spirit Realm. Tulad ng inaasahan sa dekada ng Dao of Entertainment meeting. Lahat ng nangungunang kabataan sa Island Zone na naglilinang ng Dao of Entertainment ay nagtitipon dito. Bagaman wala tayong karapatang lumahok, bihira na tayong manood. Mahinang bulungan ang narinig mula sa labas ng karamihan. May napakalaking open field sa pinakasentro ng pagtitipon, at may mga upuan sa paligid ng field. Sa pinakasentro ng parang ay may 2 malalaking yugto, bawat isa ay 5 kilometro ang haba at ilang kilometro ang layo. Sa sandaling ito, mayroong isang batang babae na nakaitim at isang magandang babae sa bawat yugto. Ang babaeng nakaitim ay humihip ng plauta at nagpadala ng umaalingaw-ngaw na soundwaves na parang mga buhawi patungo sa babaeng nasa tapat niya. Ang ibang babae ay mahinahong humawak ng lute at nagpadala ng malambot na maraming kulay na pabilog na vibrations ng tunog na hamarang sa pag-atake. Dao of Entertainment meeting. Lumutang si Francis sa mga ulap at pinanood ang Dao of Entertainment meeting sa ibaba. Ang lahat ng mga kalahok ay nasa True Mystic rank man lang, at mayroong kahit isang maliit na bilang ng Origin Core Realms. Tila ang mga henyong ito ay nagmula sa 1 at 2 bituin na puwersa. Pagkatapos ng ilang labanan, ang babaeng nakaitim ay wala ng sapat na lakas. Napaubo siya ng dugo dahil sa mabilis na sound attack ng ibang babae. Mabuti.
Tulad ng inaasahan sa isang core na disipulo ng Sixteen Palace. Matapos mapagpasyahan ang nanalo, tumunog ang tunog ng pagmumura at pagpalakpak. Gayunpaman, ang karamihan sa kanilang mga tingin ay nakatutok pa rin sa tatlong Origin Core realm na henyo sa stand. Ang tatlong ito ay mga kahanga-hanga sa Dao of Entertainment, at mayroong isang lalaki at dalawang babae. Mystic Sound Hall, Sixteen Palace, Sky Sacred Qin Palace. Ang tatlong head disciples. Naging sentro ng atensyon ang tatlong ito. Ang lalaki ay kalmado at gwapo habang ang dalawang babae ay may matikas na aura, na para silang mga dilag sa loob ng isang painting. Ang kabataan sa pinakasentro ay may hawak na chin, at isang sulyap lang ay magnanakaw ng kaluluwa ng isang tao. Ang isa sa mga batang babae ay nakasuot ng ganap na puti, at ang kanyang buhok ay napakahaba na umabot sa lupa. Siya ay may sobrang eleganteng aura at tila isang diyosa mula sa isang larawan. Ang aura at hitsura ng henyong ito na nagil-inang sa Dao of Entertainment ay walang kapantay, at ang mga lalaking naruroon ay hindi na itago ang kanilang pagmamahal at pagkabigla. Quincy. Hindi napigilan ni Francis na mapasigaw sa ulap nang makita niya ang babae. Ang babaeng nakaputi ay may tahimik at eleganteng Dao of Entertainment na aura na akma sa figure sa kanyang mga alaala. Sa laban ngayon lang. Nanalo si Yuna sa pamamagitan ng swerte. Sana ay makapagbigay si Goddess Snow-Chin ng isa o dalawang pointer, ngumiti ang matagumpay na matikas na babae, at bagamat ang kanyang tono ay labis na magalang, may bahagyang panlalamig sa kanyang mga mata. Nakikita ni Francis na ang lakas at taktika ng matikas na babaeng ito ay nalampasan ng kaunti ang babaeng nakaitim, at naabot na niya ang pinakamataas na True Lord rank. Yuna, ang iyong 69 Soundstone ay medyo na master na, at kung paano mo ginagamit ang iyong Hollow Mystic Sounds ay medyo kulang pa. Ang tinatawag na Goddess Snow-Chin na boses ay napakalambot. Tanging ang tunog lamang ay tila lumikha ng isang imahe ng isang umaagos na batis. Pinagsama pa niya ang Dao of Entertainment sa kanyang boses at kumukonekta sa heaven and earth. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng medyo mapanghamong at magandang babae. Tumingin siya sa mga mata ni Goddess Snow-Chin at nakitang napakalinaw ng mga ito tulad ng buwan, at may kakayahan siyang makita ang kanyang puso. Dahil dito, nakonsensya siya. Bilang number 2 core disciple ng Sixteen Palace, gusto niyang hamanin si Lacey at subukan ang kanyang lakas, ngunit ang kahusayan ng huli sa Dao of Entertainment ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Hindi lamang siya ginawa ni Lacey sa isang mystic state, ito ay sa isang pangungusap lamang. Ang karunungan ni Lacey sa Dao of Entertainment ay umabot na sa ganoong antas. Ang kanyang bawat ngiti, paghinga, at pagkilos ay nagliliwanag ng kapangyarihan ng entertainment, na tigilan ang dalawa pang kagilahilalas. Ang Lacey na ito ay tinatawag na numero 1 henyo ng Sky Sacred Qin Palace sa nakalipas na ilang libong taon. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng pag-asa sa Sky Sacred Qin Palace, na humihina, at siya ay kilala bilang pag-asa ng kanyang sekta. Ang talakayan ay sumiklab sa ibaba. Ang ilang salita lamang mula kay Lacey ay nagdala ng isang alon ng pagkabigla sa Dao of Entertainment meeting dahil ang kanyang talento ay isa lamang alingaw-ngaw noon. Matagal na natahimik ang dalawa pang prodigy ng Dao of Entertainment. Si Lacey. Kaya, hindi siya si Quincy, pinanood ni Francis ang mga labanan sa ibaba. Ang Dao of Entertainment meeting ay katulad ng Genius Summit o ang True Dragon Gathering. Ito ay isang lugar kung saan ang mga henyo ng Dao of Entertainment ay nag-sparring at nakikipag-ugnayan sa isa't isa, at ang batang babae na tinatawag na Lacey ay ang head disciple ng Sky Sacred Qin Palace. Ang kanyang kahusayan sa Qin at ang kanyang paglilinang ay nalampasan ang lahat ng naruroon. Sa paglipas ng panahon, mas maraming mga pointer at review ang ibinigay. 2 beses ding nag-sparring si Lacey, at ang kanyang banayad na pagpindot sa Qin ay tila sumasalamin sa kapangyarihan ng langit at lupa. Maging ang gwapong lalaki, isa sa 3 pang kababalaghan, ay hindi nakatagal ng higit sa 10 paghinga sa harap ni Lacey. Hindi ka panipaniwala.
Maaaring gamitin ng isang maliit na late-stage na Small Origin Core Realm ang kapangyarihan ng Qin para ilabas ang battle power na maihahambing sa isang Sovereign Lord, hindi napigilan ni Francis na magsaya. Ang dahilan kung bakit siya nanatili ay dahil si Lacey ay may aura na katulad ng kay Quincy, at maging ang kanyang hitsura ay katulad. Siya ay nagmula sa Sky Sacred Qin Palace, at siya ay 40 hanggang 50% katulad ng Quincy sa mga tuntunin ng aura at hitsura, ngunit si Quincy ay wala dito, kumunot ang mga kilay ni Francis. Nascan niya ang kanyang divine sense sa buong lugar ngunit hindi niya nakita si Quincy, at ito ang nagpalamig sa kanyang puso. 7 taon na ang nakalipas. Kung si Quincy ay nasa Sky Sacred Qin Palace sa buong panahon, tiyak na makakasali siya sa Dao of Entertainment meeting gamit ang kanyang talento, at maaaring isa pa siya sa 3 kahanga-hanga. Gayunpaman, sinakop ng Divine Sense ni Francis ang buong lugar at hindi nakita ang aura ni Quincy. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.